Ipagpatuloy na natin ang kwento, si Sejen ay nagulat na makita ang tatlong takot na kulay abong mga kuneho na nakiusap sa kanya na huwag silang kainin. Bago siya makagawa ng kahit ano, dumating ang mag-asawang kuneho at sila ay nagulat na makita ang mga kulay abong kuneho na buhay pa dahil kilala nila ang mga ito. Habang ang mag-asawang kuneho ay nagkaroon ng isang madamdaming muling pagkikita sa mga kulay abong kuneho, si Sejen ay nakatingin lamang. Ngayon, si Sejen at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagbabantay sa kulay abong mukbang ng kuneho na may labis na pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang dahilan sa likod nito ay ang kulay abong kuneho na kumakain na parang hindi sila nakakain ng matagal at tila malapit ito sa katotohanan. Isang kuneho ang sobrang nagmamadali sa pagkain ng mga carrot na ito ay natigil sa kanyang lalamunan at nagsimula siyang umubo. Ang inang kuneho ay inalok siya ng tubig habang sinabi ni Sejen sa mga kulay abong kuneho na magdahan-dahan at huwag magmadali dahil hindi tatakbo ang kanilang pagkain palayo sa kanila. Ang kulay abong kuneho ay nagpasalamat kay Sejen habang umiinom ng tubig, tinatawag siyang dakilang itim na dragon dahil iyon ang natutunan niya mula sa mga lobo. Si Sejen ay humiling lamang sa kuneho na tawagin siya sa kanyang pangalan at nagpanik si Elka nang marinig ito. Bueno, binigyan ni Sejen ng dahilan na ang tawagin siyang dakilang itim na dragon ay masyadong mahaba. Bukod pa rito, itinuturing niyang bahagi ng kanyang pamilya sina Elka at ang mga pilak na lobo, kaya ayaw niyang magdaan sila sa anumang formalidad at tawagin siya sa kanyang pangalan. Tinanggap ni Elka ang mungkahi na ito, kahit na medyo nahihirapan siya at halos tawagin muli si Sejen na itim na dragon. Masaya rin ang ibang mga lobo na marinig na tinawag sila ni Sejen na pamilya. Pagkatapos, tiningnan ni Sejen ang mga kulay abong kuneho habang umaakyat si Theo sa kanyang kandanggan at humihingi ng churro. Ang mga kulay abong kuneho ay mayroong mga napakakapakipakinabang na trabaho. Ang isa sa kanila ay isang artista, ang pangalawa ay isang woodcraft craftsman, at ang pangatlo ay isang arkitekto. Si Sejen ay humanga na sila ay mga teknikal na eksperto, ngunit bago ito, nais niyang malaman ang kanilang kwento. Una, pinatunayan niyang tumakas sila mula sa bukid na nagsasamantala sa kanila sa pamamagitan ng pag-akyat sa tore, at sinagip sila ni Elka mula sa kanilang mga humahabol. Pagkatapos, tinanong niya kung anong palapag sila tumakas, at sinabi ng isang kuneho na sila ay nagmula sa ika-55 palapag. Natigilan ng amang kuneho nang marinig na sila ay nagmula sa ika-55 palapag, na ikinagulat ni Sejen at Theo. Tinanong ng amang kuneho ang kulay abong kuneho kung siya ba ay nasa ika-55 palapag hanggang ngayon. Siya ay nagulat habang tinatanong siya tungkol sa kaharian, ang hari, reyna, at prinsesa. Pagkatapos, tinanong niya ang kuneho kung ano ang nangyari sa mga halimaw. Hiniling ni Sejen na magkalma siya at ipaliwanag ang mga bagay upang maintindihan niya rin ito. Samantala, kinuha ng inang kuneho ang kawawang kulay abong kuneho mula sa mga kamay ng kanyang asawa. Natakpan ng kalungkutan ng amang kuneho habang nagsisimula siyang ikwento ang istorya. Noong matagal na panahon, ang ika-55 palapag ay ang kaharian ng mga kuneho, tinawag itong Red Ribbon Kingdom. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, siya ay nagtataka kung ano ang kalagayan ng kaharian ngayon. Sinabi ng amang kuneho na ilang dekada na ang nakalilipas, bumagsak ang Red Ribbon Kingdom. Bago mangyari ang trahedyang iyon, ang Red Ribbon Kingdom ng mga kuneho ay isang napakapayapang lugar. Sila ay nagtatanim ng mga pananim sa masaganang lupa at kumakain ng masustansyang pagkain salamat sa mga puting magsasakang kuneho. Mayroon din silang magagandang arkitektura at kultura dahil sa iba't ibang mga artista at mga profesional. Ang mga kuneho ay namumuhay ng payapa dahil mayroon silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, siya ay nagtataka kung ano ang kalagayan ng kaharian ngayon, ngunit hindi siya tiyak. Tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung sino ang dumating upang protektahan sila na may maraming mga itim na mandirigmang kuneho na naruroon. Isang araw, lahat ay nagbago ng isang napakalaking hukbo ng mga halimaw na parang mga murder hornet ay umatake sa kanila. Habang ang ibang mga kuneho ay tumatakbo palayo, isang nag-iisang itim na mandirigmang kuneho ang nanindigan bilang tagapagbantay ng kanyang mga tao. Sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap ng magiting na kuneho ay nawala ng saysay. Siya ay nagkaroon ng malungkot na wakas sa ilalim ng sirang estatwa ng kanilang pinakamagiting na mandirigma. At hindi nagtagal pagkatapos nito, ang masaganang Red Ribbon Kingdom ay bumagsak sa mga guho. Matapos tapusin ng amang kuneho ang pagsasalaysay ng pinakakilabot na kwento na kilala sa mga kuneho, hiniling ni Sejen na ipagpatuloy ng amang kuneho ang kwento ng magiting na kuneho. Pagkatapos, tinanong ni Sejen ang amang kuneho kung ano ang ibig niyang sabihin sa, ay.
Sinabi ng amang kuneho na ang mga halimaw na Samire sa kanilang kaharian ay lumitaw mula sa wala. Sa kaguluhan ng pagkawasak, ang hari, reyna, at prinsesa ay nawala, at ang mga tao, na walang sinumang titingalain, ay nagkawatak-watek. Sinubukan nilang tumakas sa lugar habang nakaligtas sa mga halimaw, at ang mag-asawang kuneho ay kabilang sa ilang mga maswerteng nakatakas. Habang iniisip ni Sejen ang kwento, napagtanto niyang kakaiba nga na makahanap ng mga kuneho dito sa ika-79 na palapag dahil hindi ito mukhang lugar na angkop para sa kanila. Sinabi ng amang kuneho sa kanya na pinaniniwalaan nilang nilamon ng mga halimaw na parang mga insekto ang buong ika-55 palapag, at hindi nila kailanman naisip na may mga natira pa roon. Ang kulay abong kuneho ay nagdagdag sa kwento. Sinabi niya na ang kanilang pamilya at ang natitirang mga kuneho na hindi nakatakas sa paglusob ng mga halimaw sa daanan ay naghihintay na lamang na patayin ng mga halimaw. Ngunit bigla, nang walang malinaw na dahilan, ang mga halimaw ay naglaho kasing bilis ng kanilang paglitaw. At sa wasteland na minsang kanilang kaharian, mayroong naghihintay sa kanila. Galit na binanggit ni Alka ang pangalan ng Landlord Greed, ang sakam na pos ang ligaw. Nanginig ang kulay abong kuneho habang naririnig ang nakakatakot na pangalan. Sinabi niya na si Greed ay nag-utos sa isang napakalaking tribo ng ligaw na baboy at tinawag ang sarili bilang dakilang landlord. Sinakop niya ang ika-55 palapag na nawala ng may-ari, at doon nagsimula ang pagsasamantala sa mga kuneho. Sila ay pinilit na maging mga alipin sa ilalim ng mapanlinlang na mata ng mga ligaw na baboy. Ang Red Ribbon Kingdom ay naging isang malaking bukid sa ilalim ni Greed. Sa halip na ang iba't ibang mga aktibidad na ginagawa ng mga kuneho, ang bagong bukid na ito ay nagpo-produce lamang ng napakalaking dami ng pagkain. Sinabi ng kulay abong kuneho na hindi nila kayang manatili roon at maghintay na bumalik ang mga ligaw na baboy. Sinabi ng pulang kuneho na hindi nila kayang tiisin ito, at nagsimulang umiyak ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Sejen sa kanila na magkalma at hiniling sa kanila na magpahinga muna dahil marami na silang pinagdaanan. Hiniling niya sa itim na kuneho na samahan sila sa yungib at ipahiram ang kanyang kama. Ang itim na kuneho ay sinabi sa mga abong kuneho na sundan siya, at kasama ang kanyang mga magulang, dinala niya ang mga abong kuneho sa loob ng yungib. Pagkatapos nilang umalis, naalala ni Sejen na ang tao na kumuha sa mga lobo para hanapin ang sombrero ng Dayami ay si Greed din pala. Pinatunayan ito ni Elka na nagsasabing si Greed ay isang sobrang yaman na baboy na may malaking impluensya sa tore dahil sa pagkain. Minura ng pinuno ng lobo si Greed, tinawag itong nakakadiring baboy ramon na nagsasamantala sa mga naninirahan sa ika-55 palapag. Iniisip pa nga niya na ang paraan ng pagkuha ni Greed sa ika-55 palapag ay mukhang sinadya. Sinabi ni Elke na nahihiya siya na nagtrabaho sila para kay Greed kahit sa maikling panahon lamang. Sumang-ayon din si Theo dito. Sinabi niya na ang karamihan sa pagkain sa tore ay ipinamamahagi ng asosasyon ng mga mangangalakal. Narinig ng mga ngalakal na pusa na ang karamihan sa pagkain na iyon ay nagmumula sa mga sakahan ni Greed. Ngayon, kinakabahan si Sejen pagkatapos marinig ito, at tinanong niya si Elke kung may posibilidad na makarating si Greed sa ika-79 na palapag. Sumagot si Elke na kahit ano pa ang gawin ni Greed o gaano man karaming pera ang ipadala niya, hindi kailanman makararating dito ang sakam na baboy ramo dahil walang mga mersenaryo na handang samahan siya. Naniniwala si Elke na karamihan sa mga mersenaryo ay duwag na hindi maglalakas loob harapin ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanila. Huminga ng malalim si Sejen, sinasabing makakapagpahinga na siya ngayon dahil hindi magagawang habulin ni Greed ang mga kuneho. Samantala, sa ika-55 palapag, ang dating palasyo ng kaharian ng Red Ribbon ay naging kastilyo na ni Greed. Sa loob nito, nakaupo sa kanyang trono ang sakam na baboy na si Greed. Sumigaw siya sa dalawang mga mersenaryong asong gubat, hinahamon silang ulitin ang kanilang sinabi sa kanya. Natakot ang mga asong gubat at sinabi sa kanya na si Elka, ang pilak na lobo, ay nagtaksil sa kanila at kinuha pa ang mga kuneho na kanilang hinahabol. Ipinakita pa ng pangalawang asong gubat ang kanyang sugat sa kanyang amo. Sinabi ng katulong ni Greed na hindi mapagkakatiwalaan si Elka mula sa simula pa lamang, at wala namang pakialam si Greed sa pagtataksil nito. Tumawa siya, sinasabing kapag naubos na ang pagkain sa tore, babalik si Elka at magmamakaawa upang iligtas ang kanyang angkan. Tinanong niya ang kanyang katulong kung maayos ba ang kanilang paghahanda. Sumagot ang baboy na katulong na hindi pa. Sinabi ng baboy na pinipigilan nila ang pamamahagi ng pagkain sa buong tore. May ilang reklamo mula sa Magic Tower at asosasyon ng mga mangangalakal, ngunit nasa ilalim pa rin ito ng kanilang kontrol. Tumawa ang sakam na baboy, sinasabing maayos ang takbo ng mga bagay.
Nagsimula siyang maglaway na may nakakatakot na ngiti habang sinasabing ito ay isang pagkakataon katulad ng nagbigay daan sa kanya upang makuha ang ika-55 palapag dekada na ang nakararaan. Naalala ko ang ilang bilyonaryo na mayroon tayo sa mundo pero hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Sinabi ni Greed na sa pagkakataong ito, hindi lamang isang kaharian at isang palapag ang masasakop. Ang buong tore ay magiging nasa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang tumawa ng malakas, nagpapasabog ng laway at uhog na parang nakakadiring baboy. Samantala, sa ika-79 na palapag, nagising si Sejen mula sa mapayapang tulog at ginising si Theo na natutulog sa tabi niya. Gusto pang matulog ni Theo kaya pumunta si Sejen sa pond upang maghilamos. Nagulat siya sa kanyang nakita doon. Mayroong isang kahoy na palangganang naghahakot ng tubig mula sa pond gamit ang tubo ng berdeng sibuyas. Hindi lang iyon, mayroon din ladle na nagbigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Ito lang ang magagawa niya. Kung nais niyang maghugas ng buhok, iniisip niya kung ang mga abong kuneho ang gumawa nito. Iniisip niya na sa ganito, madali niyang mahuhugasan ang kanyang buhok at pati na ang kanyang likod. Biglang narinig niya si Theo na sumisigaw upang makuha ang kanyang pansin. Dinala siya ni Theo sa isang sulok ng yungib kung saan nagluluto ang ina ng kuneho sa ibabaw ng bato na may kasamang kahoy na simi niya. Sa tabi nito ay isang perpektong kahoy na mesa na may kutsara at chopsticks. Pinoproseso pa rin ito ni Sejen habang sinasabi ni Theo na kamangha-mangha ang ginawa ng mga kuneho. Hindi lamang sila gumawa ng kala na magiging ligtas at epektibo ang pagluluto. Ngunit gumawa rin sila ng mesa at mga kagamitan upang maayos na makakain. Habang tinatitigan ni Sejen ang kutsara at chopsticks na may pagkamangha, ipinakita ni Theo ang mangkok na ginawa ng 3 kuneho para sa kanya na mayroong tatak ng kanyang paa. Natuto siya ng mga pangalan ng 3 kuneho na sina Pimnik, Pipek, at Pirek. Sinabi ni Theo na patuloy silang gumagawa ng kung ano-ano, nagpapasalamat kay Sejen dahil pinayagan silang manatili dito. Sa likuran, may isang abong kuneho na may bitbit na kahoy na troso, habang ang isa ay nagbibigay ng asul na tela sa kunhong may karit. Sinabi ni Theo na nais niyang pasalamatan si Sejen sa pag-aalaga sa kanila kahapon, at ito ay nagbigay ng sigla sa kunhong may karit. Lumapit si Sejen sa mga kuneho na nagpapasalamat sa kanya dahil pinayagan silang tumira sa kanyang tahanan. Sinabi nila na marami pa silang kulang, ngunit nais pa rin nilang tumulong sa abot ng kanilang makakaya gamit ang kanilang kakayahan. Hawak lang ni Sejen ang kamay ng kuneho dahil ito rin ang kanyang inaasahan. Tinanong niya ang mga abong kuneho kung kailangan ba nila ng trabaho, at nalito ang mga kuneho dahil hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa ganito, nagtapos ang video. Sa ika-79 na palapag, habang nagigising si Sejen sa kanyang kuweba, napansin niyang ang 3 iniligtas na mga kulay abong kuneho ay nagsimula ng magtrabaho para sa ikabubuti ng kuweba. Gumawa sila ng palanggana at sandok para magamit ni Sejen sa paghuhugas ng kanyang buhok. Nakagawa rin sila ng lutsura na bato na may simenea at mesa para sa hapunan. Namangha si Sejen sa kanyang nakita, at sinabi ng mga kulay abong kuneho na nais nilang gawin ang lahat para suklian ang pagkakaligtas sa kanila. Masaya si Sejen at tinanong niya ang mga kuneho kung handa ba silang manatili dito at magtrabaho para sa kanya. Matapos noon, ipinakilala ni Sejen ang 3 kulay abong kuneho na sina Pirek, Pimek, at Pibek na mananatili na sa kanila ngayon. Binati nila ang lahat at sinabi na sana'y magkasundo silang lahat. Malugod na tinanggap ng mga magulang na kuneho at kanilang mga unang henerasyon na anak ang mga bagong dating. Sinabi ni Sejen na ngayon na mayroon silang mga bihasang manggagawa, tataas pa ang antas ng kanilang pagsasaka. Masaya ang mga kulay abong kuneho na marinig ito at sinabing gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. May naisip na si Sejen at tinanong niya ang mga kulay abong kuneho kung kaya nilang gumawa ng mga bahay. Para sa mga puting kuneho sa pagsasaka, ang bagong batch ng mga sanggol na kuneho ay naging mga adulto na, kaya kailangan nila ng mga bahay. Bukod dito, kailangan din nila ng mga bahay para sa mga kulay abong kuneho. Alam ni Sejen na kailangan ng pangalawang henerasyon na maging independent, pero hindi niya maasahan na sila mismo ang gagawa ng kanilang mga bahay. Isa sa kanila ang naghukay ng hukay, at ang isa pang kuneho ay natutulog doon dahil siya'y kontento na. Malapit doon, may isang kuneho na nagtatago sa ilalim ng tumpok ng mga dahon. Sinabi ng arkitektong kulay abong kuneho kay Sejen na espesyalidad niya ang paggawa ng mga tahanan para sa mga kuneho, kaya't maaari siyang magtiwala sa kanya. Umakyat si Theo sa balikat ni Sejen, sinasabing kailangan din niya ng mobile na tahanan. Pero sinabi ni Sejen na mayroon siyang bundle. Naalerto ang mga kulay abong kuneho at sinabing kaya nilang gumawa ng cat tower.
Pagkatapos nito, napansin ng mga kuneho ang higa ni Sejen na gawa sa berdeng sibuyas at tinanong kung wala rin ba siyang bahay. Sumagot siya na natutulog lang siya sa mga dahon dahil sapat na iyon para sa kanya. Iminungkahi ng kuneho na dapat din silang gumawa ng bahay para sa kanya. Nagulat si Sejen sa narinig. Tinanong niya ang kuneho kung talagang kaya niyang gumawa ng bahay para sa kanya dito. Sinabi ng kuneho na mahirap gumawa ng bahay na akma para sa kanya sa loob ng kuweba, pero hindi mahirap sa labas ng kuweba. Bukod dito, maraming puno doon kaya hindi sila kailangang mag-alala tungkol sa mga materyales. Masaya si Sejen sa narinig at sinabi na talagang nais niyang magkaroon ng bahay. Sinabi niya na kamakailan ay madalas siyang nasa labas ng kuweba upang alagaan ang kanyang mga panlabas na taniman. Bukod dito, dahil marami siyang kaalyado doon, kabilang ang mama bear, ang mga minotauro, at ang mga pilak na lobo, iniisip niya na halos garantisado na ang kanyang seguridad dahil lahat sila ay malalakas. Nagdesisyon si Sejen na iwan ang pagtatayo ng bahay sa arkitektong kuneho, at tinanong siya kung may kailangan ba siya. Sinabi ng kuneho na mas gusto nilang makagawa ng mga ledrilyo para sa mas matibay na mga bahay. Para dito, kailangan nila ng putik o pinong buhangin, at tinanong nila si Sejen kung makakahanap sila ng ganitong bagay sa ika-79 na palapag. Naisip ni Sejen ang eksaktong lugar kung saan makakahanap ng putik. Dinala niya ang kulay abong kuneho diretso sa teritoryo ng Minotauro at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na hindi nila mahanap ang ganitong bagay sa ika-79 palapag, pero naisip nila ang putik dito. Nalaman ng mga kuneho na ang putik ay may tamang dami ng kahalumigmigan, at may ilang tuyong dahon na nakahalo rito. Sinabi niya na ito ay perpektong material para gumawa ng mga ledrilyo. Masaya si Sejen sa narinig, pero hindi ang hari ng Minotauro. Tinanong niya si Sejen kung bakit niya kailangan ang putik dahil ito ay pagkain para sa mga Minotauro. Sinabi ni Sejen na kailangan nilang gumawa ng bagong kasunduan. Sinabi niya na ituturo ng arkitektong kuneho na si Pimat sa kanila kung paano gumawa ng mga ledrilyo. Kung papayagan silang gumawa ng mga ledrilyo gamit ito at mag-supply ng putik, makakakuha sila ng mga berdeng dahon ng sibuyas. Hindi na pinatapos ng hari ng Minotauro na matakos si Sejen at agad na tinanggap ang alok. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mga Minotauro na tumigil sa pagkain ng putik dahil kung hindi, hindi sapat ang matitirang putik para makagawa ng mga ledrilyo. Naguguluhan ang mga Minotauro, pero sinunod nila ang kanilang hari. Naisip ni Sejen na magiging abala sila sa mga susunod na araw. Totoo nga, magiging abala siya at ang kanyang mga kaibigan. Si Hyung ay nagugat ng isang puno upang ipakita ang kanyang lakas sa mga maliliit na kuneho, at sila ay humanga. Pero sa likuran niya ay ang kanyang ina na madaling binunot ang dalawang malalaking puno. Ang mga itim na Minotauro ay nagtatrabaho rin bilang mga traktora para mag-araro ng bukid ni Sejen. At ang dumaming puwersa ng mga puting kuneho sa pagsasaka ay higit pang binubungkal ang anarirong lupa at nagtatanim ng mga berdeng sibuyas dito. Ginagamit nila ang kanilang mga kalekay at pala upang lumikha ng mga kanal sa lupa. Habang ang iba pang mga kuneho ay gumagamit ng kanilang mga kanikanyang pandilig upang magdilig ng malawak na mga bukirin na lumalago sa labas. Samantala, ang batang oso na si Kiwing at ang pinuno ng lobo na si Elka ay nagsasanay upang maging mas malakas, at si Sejen ay nag-cheer lang sa gilid. Hinaplos niya si Kiwing para sa kanyang magandang performance at binigyan ng paboritong merienda, isang bote ng honey. Pati si Elka ay naglalaway nang makita ang batang oso na umiinom ng honey, kaya't binigyan rin siya ni Sejen ng bote. Bagaman medyo kinakabahan, tinanggap ni Elka ang mapagbigay na kilos ni Sejen. Kinuha ni Sejen ang tulong sa pag-aani ng mga pananim mula sa Chunky Cart Rabbit, at ang Chunky Rabbit ng pangalawang henerasyon, na tatawagan na natin ngayong Chunk. Inani ni Sejen ang isang bungkos ng pinakabagong at pinakamataas na kalidad na pananim sa kanyang bukid, na isang sweet pumpkin sun potato. Dahil sa mga plot na nabiyayaan ng kanyang pagdaan, nagkaroon siya ng maraming creative buffs. Naani niya ang 15 sun potato sa isang hila at nakakuha ng magandang dami ng job experience. Dahil sa iba't ibang bonus at karagdagang karanasan, tumaas ang antas ni Sejen at nakakuha ng karagdagang stat. Masaya siyang nakakuha ng maraming sweet potato sun pumpkins, pero nagreklamo siya na masyadong mainit. Ginamit ni Sejen ang kanyang kakayahan upang lumikha ng ulap sa ibabaw ng kanyang ulo para magbigay ng lilam mula sa araw. Habang ginagamit niya ang kakayahan, tumataas ang kanyang kasanayan sa paggamit nito. Pagkatapos, tumingin siya sa malaking bante ng mga berdeng sibuyas. Sinabi niya na habang gumagawa ng mga bahay ang mga kuneho, dapat din nilang hilingin na lumikha ng matibay na warehouse sa labas. Biglang lumapit si Theo dahil plano na niyang bumaba ng tore ngayon.
Sinabi niya kay Sejen na nag-impake siya ng maraming cherry tomatoes mula sa kuweba. Tinanong siya ni Sejen kung mayroon pa siyang espasyo sa kanyang merchant bundle. Gusto niyang subukang ibenta ang detoxifying green onion sa mga mangangaso dahil maaaring may mga ngailangan nito. Sinabi ni Theo na kukuha siya ng 100 ng mga berdeng sibuyas sa ngayon. Sinabi ni Sejen na gawin niya ang kanyang makakaya at magkaroon ng kaunting merienda bago umalis. Habang papalapit si Theo sa tambak ng mga dahon ng sibuyas, iniisip niya kung mabente kaya ito. Pero dahil hindi pa nagkakamali si Sejen tungkol sa negosyo, nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Kahit ganun, hindi talaga gusto ni Theo ang mga sibuyas dahil masyado itong maanghang para sa kanya. Habang nagmamadali siya, sinabihan siya ni Sejen na bumalik agad. Si Theo ay naguguluhan habang sumasagot kay Sejen, at habang lumilingon siya upang harapin si Sejen habang nilalagay ang mga sibuyas sa kanyang likod. Isinama rin niya ang isang bungkos ng sweet potato sun pumpkins. Sinasabi ng aking instinct na magkakaroon ito ng malaking epekto sa kwento. Hindi alam ni Theo ang kanyang inosenteng pagkakamali, kaya tumakbo siya patungo kay Sejen, at pumunta rin doon ang mga minotaur para sa merienda. Samantala, may nangyayari sa ika-67 na palapag ng tore, na isang siksik na kagubatan na may mga reptilian na buhay. Isang berdeng pulaka ang nakaupo sa isang sanga ng puno, kumukokak ng walang iniintindi, pero pagkatapos ay may dumating na palaso at tinamaan ito sa ulo. Ang bumaril ng palaso ay isang lizardman archer na nagpaplanong magpista sa patay na pulaka. Bumaba siya patungo sa patay na pulaka na mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, bago siya makapagsimulang kumain, dumating ang isang pulang halimaw na insekto at nagsimulang kainin ang pulaka. Ito ang parehong halimaw na Samires sa ika-55 na palapag ng tore. Hindi alintana ng lizardman, kinain niya ang halimaw bilang mapagkukunan ng protina. Sana doon na nagtapos ang kwento kung hindi lang dahil sa malaking grupo ng mga halimaw na insekto na malapit doon. Tinititigan nila ng masama ang nag-iisang lizardman at biglang umatake. Walang magawa ang kawawang lizardman habang sinasalakay siya ng mga ito. Habang nagkakagulo ang mga insekto, walang natira sa lizardman kundi ang kanyang pana at kaluban sa isang bunganga sa lupa na dulot ng pag-atake ng mga insekto. Lumipad ang mga halimaw na insekto patungo sa mas malalim na bahagi ng ika-67 na palapag, senyales ng malaking sakuna. Samantala, biglang nakatanggap ng mga notification si Alien habang siya ay mahimbing na natutulog sa kanyang tahanan. Patuloy ang pagring ng mga notification kaya napilitan siyang magising na iritado. Nagreklamo siya na sa wakas ay nakatulog na siya ng maayos, pero ngayon ang ingay ng system alert. Masasabi kong nakaka-relate ako, pero walang nagmemensahe sa akin. Nagpasya siyang tingnan ang mga mensahe gamit ang magic crystal ball, at biglang nagpakita ang mga ito ng sabay-sabay. Si Alien ay may higit sa 1,000 hindi pa nababasang mensahe na nagpapanik sa kanya. Sinabi sa mensahe na mayroong mga 5.3 bilyong pulang balang na sumalakay sa ika-67 na palapag ng tore. Lalong natarante si Alien nang malaman niyang bumalik ang mga pulang balang dahil sila ay mga halimaw na sumasalakay sa tore mula sa labas. 100 taon na ang lumipas mula nang huling sumalakay ang mga balang sa tore. Noong panahon iyon, ang lolo ni Alien ang namumuno, at somehow nalutas niya ang problema. Noong panahon iyon, salamat doon, halos napigilan niya ang pagkawasak ng ika-55 na palapag noon. Ginamit ni Alien ang kanyang manager authority para kumonekta sa mga external communication channels, pero sinabihan siya ng system na hindi ito magawa. Na-frustrate si Alien dahil hindi niya makontak ang kanyang lolo para humingi ng tulong. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap niya, sinasabi na 0.01% ng ika-67 na palapag ay nasira na ng mga pulang balang. Sa loob ng ilang segundo, nakatanggap siya ng isa pang mensahe. Sinasabi na ang bilang ay tumaas na sa 0.02%. Ngayon, labis nang naguguluhan si Alien at nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Dito nagtatapos ang video na ito. Nagsimula ang kabanata na ito nang nagising sa abiso tungkol sa Red Locusts na sumasalakay sa tore na gumising kay Eileen mula sa kanyang tulog. At siya'y nagulat nang malaman kung ano ang nangyari. Ang Red Locusts ay mga mananakop mula sa labas ng tore, at noong huling beses na sila'y umatake. Ang kanyang lolo ay halos hindi na magtagumpay sa pagpigil sa kanila at mailigtas ang ika-55 palapag. Sinubukan ni Eileen na makipag-ugnayan sa kanya para humingi ng payo tungkol sa kung ano ang dapat gawin. Ngunit hindi niya siya makontak at siya'y nagpanik sa kung paano haharapin ang sitwasyon ngayon. Sa ika-79 na palapag, nagsimulang magluto si Sejen. Hinati at nilinis niya ang il na dinala ng Black Warrior Rabbit kanina. At tinanggal ang lahat ng taba nito.
By the way, hindi ba masyadong matanda na ang Il para maging sariwa? Well, hindi ito problema kay Sejen dahil ang pangunahing gusto niya ngayon ay ang taba ng Il. Pinapaliwanag niya ang taba sa isang makapal na kawali at pagkatapos ay inilalagay ang karne ng Il dito. Ang masarap na aroma ng taba na nagiging golden ang mga piraso ng karne at natutunaw ay nagpapabaliw sa kanya. Pati si Theo ay hindi mapigil ang maglaway sa balikat ni Sejen dahil mukhang napakasarap ng piniritong karne. Bigla, dumating ang side rabbit at sinabi kay Sejen na tinadtad niya ang mga kamote at patatas gaya ng kanyang hiniling. Nagpasalamat si Sejen sa kanya at inilagay ang piniritong karne ng Il sa isang plato. Kinuha niya ang diced na patatas at kamote at sinabi sa lahat na lumayo muna sa kalan. Dahil ang mainit na mantika ay maaaring pumutok at ito'y mapanganib. Gayunpaman, plano na ni Theo na tikman ang piniritong karne ng Il. At pati ang Black Warrior Rabbit ay curious na makita kung ano ang niluluto ni Sejen. Sinabi ni Sejen sa kanya na gagawa siya ng mas masarap pa sa honey potatoes. At ang Black Rabbit ay nagulat dahil hindi niya akalain na may mas masarap pa sa honey potatoes. Well, tinanong ni Sejen kung narinig na ba nila ang candied sweet potatoes dahil iyon ang kanyang ihahanda. Inihulog niya ang diced na piraso ng kamote sa taba ng Il para iprito ito. Masaya siya na nakakuha siya ng maraming mantika mula sa Il. Pagkatapos iprito ang karne nito dahil magiging super useful ito. Una, pinirito ni Sejen ang mga kamote. Hanggang maging brown at crispy ang labas nito at pagkatapos ay binuhusan ng honey sa direkta sa kawali. Hinalo niya ito at hinayaan na magpakulo ang honey sa ibabaw ng mga cube ng kamote at ang resulta ay mga juicy at appetizing na candied sweet potatoes. Ewan ko sa'yo pero literal akong naglalaway. Lumabas na ang candied sweet potatoes ay isang recipe na maaaring merehistro sa cookbook ni Sejen. Ipinapakita ng system window na ito ay nerehistro at nakamit ni Sejen ang accomplishment ng paglikha ng kanyang pangalawang dish. Dahil dito, ang proficiency ni Sejen sa cooking level 1 ay malaki rin ang itinaas. Lahat ay nakatingin sa masarap na candied sweet potatoes, at si Theo at ang Black Warrior Rabbit ay hindi mapigilan ang paglalaway. Sunod, tinanong ni Theo si Sejen kung mas masarap ba ito kaysa sa pinakamasarap na natikman nila sa ngayon. Gagamitin nila ng marami para iprito ang kanyang isda tulad ng patatas din, at siya'y sumunod at inilagay ang buong pirana sa frying pan. Ang system window ay tinawag itong piniritong pirana ngunit hindi binigyan ng recipe status. Habang si Theo ay naglalaway sa pagkakita sa piniritong isda, si Sejen ay nagulat na hindi ito bilang isang recipe. Iniisip niya kung ano ang pamantayan para ituring na recipe ang isang bagay, at pagkatapos ay nagpa siya na maghanda ng candied potatoes habang mainit pa ang mantika. Sinabi ni Sejen na masaya siya sa paghahanap ng mga recipe. At tinanong siya ni Theo na lagyan ng honey ang kanyang isda din. Hindi ito magiging magandang combo, di ba? Pagkatapos nito, tinawag ni Sejen ang lahat para kumain. Ang lahat ay excited na makita ang maraming pagkain sa harapan nila na may kasamang maraming bagong items din. Ang mga Minotaur ay kumakain ng kanilang staple na mga dahon ng green onion at sinabing masarap ang pagkain pagkatapos ng mahirap na trabaho. Samantala, ang Chunky Rabbit ay nagdadala ng mga carrot. Masaya rin ang mga lobo sa pagkain. Ang lahat ay excited na makita ang maraming pagkain sa harapan nila. Pati si Theo ay busog na busog at hindi na siya makagalaw. Humiga siya sa lap ni Sejen ng comfortable at pinaalalahanan siya na kailangan niyang bumaba ngayon. Alam din ni Theo na kailangan na niyang umalis ngayon kaya sinabi niya sa mga wolf employees na sumama sa kanya. Bago umalis, napansin ni Theo ang isang malaking plato ng pagkain sa tabi ni Sejen at tinanong kung para saan ito. Sagot ni Sejen na ito ay para kay Alien, ngunit hindi siya sumasagot gaano man niya sinubukan na kontaken siya. Ang pagkain ay malamig na, at sa ibabaw pa nito, marami pa ring pagkain si Sejen na kailangan kainin. Kailangan ni Sejen na ilayo ang mga panic queuing sa food reserve para sa tower manager. Tinanong siya ni Theo kung natutulog ba si Alien ngayon at siya'y sumagot na mas makakabuti kung totoo iyon. Dahil pakiramdam niya na may mali, umaasa lang si Sejen na walang nangyayari kay Alien. Well, siya'y nagbabakasakali lang dahil si Alien ay abala sa pagharap sa sitwasyon sa ika-67 na palapag. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na magbukas ng communication channel sa labas ng tore, ngunit nabibigo sa bawat pagtatangka. Ang system ay nagiging pula at sinasabi sa kanya na nabigo itong makipag-ugnayan kan-inuman. At si Alien ay naiwan mag-isa. Napagtanto ni Alien na hindi niya kayang solusyonan ang problema sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang Dragon Heart ay halos
Nagsisimula pa lang maghilom, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na siya'y hindi epektibong tower manager. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, sinasabing hindi niya alam ang gagawin. Ang mga system windows sa harapan niya ay nagpapalakas pa ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, at may isa pang system window na patuloy na nagbibigay alam sa kanya tungkol sa pinsalang natamo ng ika-67 palapag. Samantala, sa Merchant Passageway Central Management Headquarters, isang emergency meeting ang ipinatawag. Iba't ibang species na naninirahan sa tore ang nagtipon-tipon. Kasama sa kanila ang leader ng Wandering Merchant Association, si Mason ng Fox Tribe. Nariyan din ang leader ng Freemasonry Association, si Hannibal ng Tiger Tribe. At higit sa lahat, naroon din ang leader ng Magician Association at ang pinakamakapangyarihang mage sa tore, si Iona ng Hamster Tribe. Marami na akong nakita, ngunit hindi ko pa nakita ang ganito ka-cute na magician. Well, nariyan din ang Fox Inspector, si Zerf, kasama ng mga gwardya ng pagpupulong, o sa palagay ko. Ito ay siya. Siya'y nagulat na makita si Iona sa pagpupulong dahil narinig niya na ang mga top 7 magicians ng association ay bihirang lumabas sa publiko. Ngunit may isa pang kakaibang bagay dito. Ang mga pinuno ng tatlong pangunahing organisasyon sa tore ay nagtipon sa isang lugar, at iniisip ni Zerf kung ano ang nangyayari. Sinimulan ni Mason, ang Fox Merchant, ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na ilang araw na mula nang lumitaw ang Red Locust sa ika-67 na palapag. Ayon sa mga Wandering Merchants, na nasa ilalim ng kanyang kontrol, nakakuha siya ng impormasyon na humigit kumulang. Daan-daan ng ika-67 na palapag ay bumagsak na sa Red Locusts. Isinasaad niya na sa ngayon, ang mga lizardmen ay nagtayo ng huling hangganan malapit sa waypoint at desperado nilang ipinagtatanggol ito. Sa kabila nito, hindi madali ang sitwasyon. Tinanong siya ng tigre na bayarang sundalo na si Hannibal kung kontrolado pa rin ang daanan ng mga naglalakbay na mga ngalakal. Gusto niyang malaman ang posibilidad ng pagsalakay ng Red Locust sa ibang palapag sa pamamagitan ng daanan. Sinabi ni Mason na dahil ang Red Locusts ay mga mananakop mula sa labas ng tore, hindi nila magagamit ang daanan dahil hindi papayagan ng tore ang mga mananakop. Ligtas ang daanan, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi malaki ang banta ng Red Locusts. Sinabi ni Mason na kapag narating nila ang waypoint, susubukan nilang makarating sa ibang palapag. Napagtanto ni Hannibal na ang ika-68 at ika-69 na palapag ang unang babagsak. Natarante ang ibang miyembro sa pulong dahil ang mga palapag na iyon ay isa sa 5 pangunahing kamalig ng tore. Naruroon ang Draken Farm ng kaharian ng Lizardmen. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang problema ng mga Lizardmen ang Red Locusts. Naniniwala si Mason na maaaring muling magkaroon ng malaking taggutom at ang ilang nakababatang mga ngalakal ay hindi alam ang ibig niyang sabihin. Panahon na para magsalita ang ating cute na hamster magician na si Iona, at sinabi niya na naganap ang malaking taggutom ilang dekada na ang nakalipas matapos mapuksa ang ika-55 palapag. Sinabi niya na kasalukuyang ipinamamahagi ang mga kamalig sa ilang palapag ng tore. Ngunit noong panahong iyon, ang Red Ribbon Kingdom ng mga kuneho ang pinakamalaking tagapagtustos ng pagkain sa tore. Ikinwento niya kung paano sumiklab ang malaking pagsalakay ng Red Locust, at bilang resulta, nasira ang Red Ribbon Kingdom. Pagkatapos ay isinumpa ni Iona ang ligaw na baboy na si Greed na sumingit sa depensa at kinuha ang kontrol sa lugar. Sinabi ni Mason na kalmayan siya at sinabi na mabuting tao si Greed. Una, hindi siya tao, at pangalawa, hindi siya mabuti sa kahit anong paraan. Gayunpaman, naniniwala si Mason na si Greed ang muling nagtayo ng kamalig ng tore noon. Pinagtawanan ni Iona ang kanyang mga salita. Tinanong niya ang Fox kung paano niya matatawag na mabuting tao ang sakam na ligaw na baboy kapag pinagsasamantalahan niya ang tribo ng mga kuneho at isinasara ang lahat ng linya ng pamamahagi ng pagkain sa natitirang bahagi ng tore. Nagalit si Hannibal nang marinig ito at sinabihan si Iona na nagdadalang isip siya. Ngunit hindi masyadong malayo ang Fox, at sinubukan ni Mason na pakalmayan siya. Biglang may nagsabi tungkol sa itim na dragon at tinanong kung ang dakilang itim na dragon na dapat magprotekta sa kanila ay kikilos. Iniisip ng lahat na hindi nila kailangang mag-alala dahil darating ang itim na dragon para iligtas sila. Napabuntong hininga si Iona sa kanilang kamangmangan. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at lumapag sa mesa, sinasabihan ang lahat na 200 taon na ang nakalilipas at ilang libong taon na ang nakalipas, sinakop ng Red Locusts ang tore. Noong panahong iyon, pinrotektahan ng dakilang itim na dragon ang tore, at mabilis na napuksa ang Red Locusts. Gayunpaman, noong huling beses na lumitaw ang Red Locust sa ika-55 palapag,
sa ilang hindi malamang dahilan, hindi kumilos ang itim na dragon upang mabilis na lutisin ang sitwasyon. Naayos lamang ang sitwasyon matapos mapuksa ang kalahati ng mga mamamayan ng kaharian. Sinabi ni Iona na ang sakunang naganap noon ay patuloy pa ring nakakaapekto sa mundo, at maraming lugar ang hindi pa lubos na gumagaling mula rito. Sinabi niya na sa oras na ito, ilang araw pa lamang mula nang magsimula ang pagsalakay ng Red Locusts, at walang katiyakan na babalik ang itim na dragon. Ipinahayag niya na dapat nilang pigilan ang Red Locust sa lahat ng kanilang lakas. Hanggang sa dumating ang itim na dragon, kung hindi, babagsak ang kaayusan ng tore. Ipinahayag ni Iona na sa ilalim ng kanyang pamumuno, magpapadala ang Magic Tower ng 200 War Mages upang harapin ang sitwasyon. Tinanong niya ang ibang mga pinuno ng tore kung ano ang gagawin nila. Kung naruroon ako, agad akong magboboluntaryo na lumaban sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala, sina Theo at ang Silver Wolves ay nasa kanilang nayon sa ika-75 palapag. Habang nakikipagkite si Elke sa kanyang pamilya, nagpapahinga lang si Theo sa isang bungkos ng dayami. Nagrereklamo siya kay Elke na narito siya dahil nagpumilit siyang umuwi saglit, ngunit gabi na. Sinabi ni Theo na wala silang oras, ngunit biglang lumapit sa kanya ang ilang batang lobo. Masigasig nilang tinanong siya kung siya ba ang itim na dragon. Tumayo siya at buong pagmamalaking sinabi na siya ay isang mahalagang tauhan ng itim na dragon, ang middle class, naglalakbay na mga ngalakal na si Theo. Namangha ang mga batang lobo sa narinig, at sa kumikislap na mga mata, tinawag nilang si Theo ang mahalagang tauhan ng dakilang itim na dragon. Natutuwa siya sa narinig at hiniling sa kanila na ulitin ito, at nang gawin ito ng mga bata, masaya niyang binigyan sila ng isda bilang gantimpala. Nagiging cool na tito talaga siya saan man siya magpunta. Naging masaya ang mga bata sa natanggap, at tumawa si Theo habang patuloy na naghalongkat sa kanyang balutan. Bigla niyang nahawakan ng isang bagay na hindi niya maalalang inilagay niya at natagpuan na ito ay ang sweet potato sun pumpkin. Natarante si Theo nang makita ito at nagtataka kung bakit ito narito. Lumapit si Elke sa likuran niya at tinanong siya kung ano ang problema, na ikinagulat ni Theo. Malakas niyang sinabi na walang problema at sinubukang takpan ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtawa. Sumampa siya sa ulo ni Elke, na nag-aalangang tinanggap ang kanyang mga salita. Sinabi niya na ngayon ay tatakbo na siya pababa ng tore sa pinakamataas na bilis at hiniling kay Theo na kumapit ng mahigpit. Ang iniisip lang ni Theo ngayon ay kung gaano siya kalaki ang problema. Iniisip niya kung ang sweet potato ba ay hindi sinasadyang naisama sa kanyang bag nang ilalagay niya ang mga dahon ng sibuyas. Gusto niyang agad na sirain ang lahat ng ebidensya at hiniling kay Elke na magmadali sa ika-38 palapag. Iyan lang muna para sa video na ito. Nagsisimula ang chapter na ito sa ika-79 na palapag, si Sejen ay desperadong naghahanap ng mga kamote at bante ng mga dahon ng sibuyas. Hindi niya makita ni isa sa mga kamote, at siya ay nasa lubos na pag-aalala dahil dito. Halos katulad ko kapag hindi ko makita ang aking iPhone. Sumisigaw si Sejen na kailangan niyang magtanim ng bagong batch ng kamote, ngunit walang paraan para gawin ito ngayon. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang buhok habang natatarante na ang mga kamote na kakaani lang ay biglang naglaho. Bigla niyang naisip na maaaring may kinalaman dito si Theo. Ngunit hindi niya pinagdududahan ang pusa ng mga ngalakal na kinuha ang mga ito. Sa halip, naniniwala siya na maaaring ligtas na nailipat ni Theo ang mga ponla ng kamote sa ibang lugar habang siya ay abala sa pag-aani ng mga sibuyas. Nagreklamo si Sejen na gusto niyang tikman ang ilan sa mga ito at nagpasya na parusahan si Theo sa pagkilos ng mag-isa kapag siya ay bumalik. Postahan ako ng $100 na mawawala ang posisyon ni Theo bilang permanenteng mangangalakal na pusa kapag nalaman ni Sejen ang katotohanan. Sa ngayon, kailangan niyang maghanap ng bagong batch ng kamote. Kailangan niyang makahanap ng paraan para ma-divert ang kanyang atensyon mula sa problema ngayon. Biglang bumukas ang bintana ng tindahan ng binhi sa harap ni Sejen, naalala niya na isang buwan na ang lumipas mula noong huling beses na bumukas ang tindahan ng binhi. Tulad ng dati, nakalimutan niya ito. Nagpasya si Sejen na tingnan ang tindahan ng binhi, na nagpapakita sa kanya ng 4 na klase ng random na binhi. Sa kanyang kasalukuyang antas, maaari siyang bumili ng maraming binhi hanggat gusto niya na may maximum na gastusin na 5 tower coins. Sa pagkakataong ito, ang mga binhi na inaalok ay 100 binhi ng strawberry para sa 0.5 tower coins, 5 binhi ng sinjang pepper para sa 0.5 tower coins, at 20,000 binhi ng carrot para sa 4 na tower coins. Maganda na nagkasya ito sa limitasyon ng 5 tower coins, ngunit may isang ika-4 at kahangahangang opsyon sa pagkakataong ito. Isang binhi lamang ng flame bean na nagkakahalaga ng buong 5 tower coins.
Napaka-interesado si Sejen sa Flame Bean Seed dahil isang binhi lang ay nagkakahalaga ng 5 tower coins. Well, pera ay hindi problema para sa ating napakayamang bida, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kondisyon na maaari lamang siyang bumili ng mga binhi na nagkakahalaga ng 5 tower coins sa isang pagkakataon. Iniisip niya na kung bibilhin niya ang Flame Bean Seed, wala na siyang mabibiling iba. Napakalaking panganib na kunin, sa kabila ng katotohanang ang Flame Bean Seed ay siguradong sulit ang presyo nito. Nagpasya si Sejen na huwag kumuha ng panganib sa pagkakataong ito at pumili ng mga bagay na pamilyar sa kanya. Pinili niya ang mga binhi ng strawberry at paminta dahil magbibigay ito sa kanya ng pamilyar na lasa na hinahangad niya. Gayon din, dahil mas maraming kuneho na nasa kanyang pangangalaga ngayon, kailangan niya ng mas maraming carrot para pakainin sila. Kaya't binili rin niya ang mga binhi ng carrot. Matapos mabili ang 3 item na pumupuno sa limitasyon ng 5 tower coins, pinapatunayan ng sistema ang mga pagbili ni Sejen at binabawasan ang pera mula sa kanyang account. Binibigyan din siya ng 50 Seed Store mileage points, at ngayon ay may kabuuan siyang 56 na Seed Store mileage points. Pinapasalamatan siya ng sistema sa paggamit ng Seed Store, at pagkatapos ay naglalaho ang bintana. Ang mga binhi ay bumagsak sa kamay ni Sejen sa parehong luma at marangyang mga pouch, at masaya siya na marami siyang bagay na itatanim ngayon. Ang pag-iisip lamang ng pagkain ng mga strawberry at ang lokal na sinjang pepper ay nagbibigay sigla sa kanya. Nakita ni Sejen ang daddy rabbit at sinabi sa kanya na bumili siya ng mas maraming binhi ng carrot mula sa seed store. Namangha ang ama ng kuneho sa balitang ito. Sinabi ni Sejen na dapat nilang itanim ito agad at tinanong ang ama ng kuneho kung maaari niyang iwanan ang gawaing ito sa kanya. Ang kuneho ay masiglang tumugon at sinabi na iwanan sa kanya ang lahat. Sinabi ni Sejen na patuloy nilang polalawaken ang kanilang mga taniman sa ibabaw ng lupa at hinikayat siya na magpakasaya. Kaya ginawa ng ama ng kuneho ang eksaktong sinabi ni Sejen. Samantala, sa tunay na mundo, sa lungsod ng Gangnam, kung saan matatagpuan ang tower, maganda ang panahon. Samantala, sa tunay na mundo, sa lungsod ng Gangnam, kung saan matatagpuan ang tower, maganda ang panahon. Ang matandang lalaki, si Tijen, na dating pinuno ng Phoenix Guild at mentor ni Kim Dong-shek, ay nasa rooftop. Pinapahalagahan niya ang sariwang hangin at ang tanawin ng tower dahil matagal na siyang hindi nakalabas sa kanyang silid na parang refrigerator. Tinanong niya ang kanyang estudyanteng si Sehok kung hindi siya sumasang-ayon dito, at siya ay sumagot na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang paalalahanan ang kanyang master na hindi siya dapat nasa labas. Sinabi niya kay Tijen na kung pababayaan niya ang kanyang bantay, ang sumpa ng apoy na nakakaapekto sa kanyang katawan ay maaaring kumalat. Hiniling niya sa kanya na pumasok para sa kanyang kaligtasan at sa lahat ng tao, ngunit hindi natuwa si Tijen. Sinabi niya na gumaling si Sehok sa pagkasira ng kanyang mood at tinanong ang kanyang uri ng personalidad ayon sa MBTI test. Hindi alintana ni Sehok ang test na iyon o ang mga zodiac signs. Pagkatapos ay lumipat si Tijen sa mahalagang bagay at binanggit na magkakaroon sila ng deal sa wandering merchant na si Theo. Tinanong niya si Sehok kung si Dong-shek ay nasa ika-37 na palapag ngayon, at sumang-ayon siya. Dagdag pa niya na nahihirapan si Dong-shek na talunin ang boss ng ika-38 na palapag na siyang pinaka-nakamamatay na bagay sa mundo. Dagdag pa niya na ang boss monster ay lumikha ng pugad nito sa waypoint kaya't hindi makapasok ang mga hunter sa susunod na palapag. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang laso na gas na inilalabas ng mga tarantula ay mahirap na i-neutralize kahit na sa healing magic. Karamihan sa mga hunters ay nagsasabi na imposibleng pumasok sa pugad ng walang antidote na gawa sa dugo ng poison spider na siyang bantay ng pugad. Higit pa rito, ang paghahanap ng isang alchemist na makakagawa ng antidote ay napakahirap din. Napagtanto ni Tijen na iyon ang dahilan kung bakit walang progreso ang team ni Dong-shek sa tower. Pagkatapos ay tinanong ni Tijen si Sehok kung siya ang nagbabantay sa pamilya ni Sejen habang si Dong-shek ay nasa tower. Ang matandang lalaki ay hiniling na magulat sa kanya kung may mangyari. Sinabi ni Sehok na mula nang mailipat ang pamilya ni Sejen sa Hanam Province, sila ay patuloy na binabantayan ng mga bodyguards. Gayon din, dahil gusto nilang mamuhay ng normal gaya ng dati, ang mga gwardya ay nagbabantay sa kanila mula sa ligtas na distansya, kaya hindi sila naabala. Ibinunyag ni Sehok na kamakailan, nagkaroon ng pagtatangka ng isang banyagang asosasyon upang makalapit sa kanila. Nagpadala sila ng ilang mga kaakit-akit na TikTok models upang akitin ang nakababatang kapatid ni Sejen na si Sedel, upang mapalapit sila kay Sejen. Gayunpaman, tiniyak ng mga kaibigan ni Sedel na hindi niya ibinigay ang kanyang contact information o lumabas upang uminom kasama ang mga babae.
Hintayin, bakit mukhang kamukha ni Sejen ang isa sa mga lalaki? Well, tumawa si Tijen sa narinig, ngunit ang tawa na iyon ay naging ubo. Si Sehyuk ay nag-aalala para sa kanya, ngunit sinabi ni Tae-jin na ayos lang siya habang nilulunya ang isang mahiwagang cherry tomato na mukhang maliit na candy sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Sehyuk kung cherry tomato ba iyon, at kinumpirma ng matandang lalaki. Sinabi niya na pagkatapos kumain ng mga cherry tomato, mas naging madali para sa kanya ang pagtagumpayan ang sumpa ng apoy. Sinabi niya na ang mga kamatis ay isang napakakapakipakinabang na bagay, at masarap din ang mga ito, kaya siguradong makakatulong ito sa maraming tao sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Taejin na si Sejin ay isang talento na hindi nila dapat pakawalan. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang silid habang sinasabihan si Sehyuk na paalalahanan si Dongshik na ipinangako niyang dalhin si Sejin sa kanyang opisina kapag lumabas na siya ng tore. Natawa siya ng walang dahilan habang pumapasok at pinanood siya ni Sehyuk, nagtataka kung tuluyan nang nawala sa katinoan ang matandang lalaki. Gayunpaman, nagtitiwala siya na tiyak na may paraan upang mapalaya ang sumpa ng apoy na nakaapekto sa kanyang master. At sigurado siyang kung si Dongshik ang gagawa ng trabaho, makakahanap siya ng lunas anuman ang mangyari. Sa ngayon, nasa loob ng dungeon si Dongshik, nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw na gagamba. Patuloy ang pagdating ng mga halimaw. Kahit gaano karami ang kanyang pinapatay, napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang lahat ng ito. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama na umatras at muling magtipon, ngunit biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga kasama na may gagamba sa itaas niya. Huli na para kay Dongshik na makarik dahil papasok na sa kanyang ulo ang gagamba. Ngunit bigla na lang, isang babae ang tumalon patungo sa gagamba para iligtas si Dongshik. Ang babae ay walang iba kundi si Suha, ang numero 1 tagahanga ni Theo. At pinigilan niya ang pag-atake ng gagamba gamit ang kanyang espada ngunit natuluan ng lason nito sa mukha. Itinulak niya ang mga kuko ng gagamba palayo. At pagkatapos ay inilabas ang kanyang espada na parang lightsaber at tinuhog ito sa ulo. Nagpupumiglas ang gagamba habang namamatay. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang natitirang mga kasama sa kanila at tinanong si Dongshik at Suha kung sila ay okay. Sinabi ni Dongshik na tinamaan si Suha ng lason ng gagamba. At sinubukan ng manggagamot na gamutin siya gamit ang mahika. Hindi ito gumana, at patuloy na naghihirap si Suha upang manatiling buhay. Sinabi ng mga manggagamot kay Dongshik na maaari lamang nilang pigilan ang pagkalat ng lason. At kung hihinto sila sa pagcast ng healing magic, magsisimulang kumalat muli ang lason. Hinahanap ni Dongshik at ng iba pa ang kanilang mga daan. Wala silang oras upang tumakbo sa isang Altmiko upang bumili ng higit pa, at nagtataka sila kung ano ang gagawin. Bigla na lang, dumating si Theo doon, naghahanap kay Dongshik. Tinanong siya ni Theo kung bakit naroon siya at hindi naghihintay sa karaniwang lugar ng kalakalan. Nabigla si Dongshik na makita siya. At nagpos siya sandali upang maalala na ngayon ay araw ng kalakalan. Nakalimutan niya ito dahil masyado siyang abala sa labanan. Napansin ni Theo si Suha na nakahiga sa lupa at tinanong si Dongshik kung bakit natutulog ang kanyang tauhan sa lupa. Humiga siya sa kanyang dibdib at sinabihan siyang bumangon. Kahit na halos magkaisa lamang sila, pinuri pa rin ni Suha ang balahibo ni Theo. Sinabi ni Dongshik sa mga ngalakal na pusa na naapektuhan si Suha ng lason ng gagamba. At naiintindihan niya na siya ay nasa sakit. Ipinatong niya ang kanyang mga pa sa kanyang mukha habang sinasabihan siyang magpahinga pa. Sinabi ni Dongshik kay Theo na sa ganitong kalagayan, mawawala ng buhay ang babae. At tinanong siya kung alam niya ang lugar na nagbebenta ng mga antidote. Sumagot si Theo na walang mga Altmiko sa malapit. Ngunit naalala niya na siya ang katulong ng bayani. Sinimulan niyang halungkatin ang kanyang bundle habang sinasabi kay Dongshik na mayroon siyang isang bagay. Inilabas niya ang mga detoxifying green onions na may duden sound effect. At sinabihan ng mga mangangaso kung ano ang mga iyon. Hindi makapaniwala si Dongshik na may detoxifying green onions si Theo. At agad niyang sinimulan ang pagbabasa ng impormasyon nito. Natagpuan niyang hindi nagsisinungaling ang pusa. At ang sibuyas ay maaaring mag-detoxify ng anumang lason ng grade D o mas mababa sa loob ng 1 oras kapag kinain. At ang epekto ay maaaring mastak ng 10 beses kada oras. Napagtanto ni Dongshik na ang green onion ay tunay na makakapag-detoxify ng lason ng gagamba. Tinulungan niya si Suha na tumayo at pinakain siya ng tangkay ng sibuyas. Kinagat ito ni Suha ng tamad. At biglang, nawala ang lason sa kanyang mukha. Sinabi niyang napaga nang di kapani-paniwala ang kanyang katawan. Yamakap si Theo sa kanyang binti at sinabing isang ginhawa. Kinarga siya ni Suha at sinimulan ang pagyakap sa kanya.
Pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay at tinawag siyang pinakamahusay na pusa. Nagpahayag si Theo ng pagmamalaki at sinabing wala lang iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pinapartner ko si Theo kay Suha. Hindi mababaling si Theo mula sa pangunahing pag-ibig ng kanyang buhay, na kung saan ay ang paggawa ng pera. Sinabi niya kay Suha na bigyan siya ng 5 tower coins bilang kapalit ng green onion. At sinabing bababaan niya ang presyo dahil siya ay kaibigan. Bilang tugon, tinawag lamang siyang isang villain merchant. Pagkatapos lumapit si Dongshik at tinanong kung saan niya nakuha ang detoxifying green onion. Simpleng sinagot ni Theo na ito ay isang bagong pananim na kanyang ibinebenta. Nabahala si Dongshik nang marinig iyon. Dahil pakiramdam niya na ang Diyos ng plot armor ay nasa kanyang panig din. Ang nakakamatay na lason ng tarantula ay isang sasakyan lamang. At sa detoxifying green onion, magiging mas madali ang pagsalakay sa 38th floor. Pati si Dongshik ay nag-iisip na si Theo ay isang maswerteng gintong pusa. Ngunit naiinis si Theo sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Iyan lamang ang lahat para sa video na ito. Ang chapter ay nagsimula ng pagkatapos gumaling ang tagahanga ni Theo. Idineklara ni Theo na ang mga detoxifying na sibuyas ay isang bagong produkto na ibebenta niya. At tuwang-tuwa si Dongshik nang marinig ito. Sa isang pananim na kayang i-neutralize ang anumang lason hanggang D-grade. Maaari nilang mabilis na malinis ang sahig na ito dahil ang lason ng gagamba ay E+ grade lamang. Tinanong ni Dongshik si Theo kung ilan ang detoxifying na sibuyas na mayroon siya, at sumagot siya na mayroon siyang 100 na piraso. Agad na idineklara ni Dongshik na bibilhin nila ang lahat. Ngunit biglang dumating ang isang grupo at sinabihan siya na huminto. Dumating ang grupo ng ilang mga kabalyero at mga mangkukulam sa eksena. At agad na sinisi ng kanilang pinuno ang Phoenix Guild sa paggawa ng mga bagay na labag sa etika ng negosyo. Sinabi niya na nagtataka siya kung bakit hindi pa sila binisita ng pusa ng mga ngalakal. At ito ay kasalanan ng Phoenix Guild na nais bilhin ang lahat ng kanyang mahahalagang produkto. Ngayon, kinakabahan si Dongshik dahil ang mga taong nasa harap niya ay mula sa Royal Knights at Wizard Guild, na malamang na mas malaki kaysa sa Phoenix Guild. Nagtataka si Dongshik kung paano nila nalaman kung saan sila matatagpuan, at naniniwala siyang pinapanood nila siya. Pinaghihinalaan din niyang ang kanilang orihinal na plano ay upang makialam sa kanilang raid. Ngunit wala siyang ebidensya para doon. Sinabi ng pinuno ng mga kabalyero kay Theo na kung bibigyan niya ng pabor ang isang guild lamang, maraming tao ang magrereklamo, at mawawala ang kanyang mga customer. Lol! Ito ay 100% na kasinungalingan. Gayunpaman, si Theo ay inosente tungkol sa kahalagahan ng kanyang mga produkto, kaya't naniwala siya sa kabalyero. Alam ni Dongshik ang katotohanan. Ang mga cherry tomatoes, at ngayon pati ang mga sibuyas, ay talagang mahalagang mga item na mabibili lamang mula kay Theo at Sejen. Kaya't ano man ang gawin ni Theo, hindi titigil ang mga tao sa pagbili mula sa kanya. Gayunpaman, alam niyang nasa isang malaking grupo sila ngayon, at hindi niya maaaring sabihin ito kay Theo. Sa mata ng publiko, ang pagiging patas at tiwala ay direktang nauugnay sa reputasyon ng isang mangangalakal. At ang pagsasabi kay Theo na huwag pansinin ang payo ng kabalyero ay hindi magandang bagay. Si Theo rin ay nag-iisip kung ano ang gagawin, at sa wakas nagpasya siyang gawin ang kanyang karaniwang ruta. Sinabi niya na mag-a-auction siya gaya ng dati at tinanong ang grupo ng kabalyero kung may mga pagtutol sila. Wala silang pagtutol, at natutuwa pa sila na wala. Napatras nila si Theo. Idineklara ni Theo na ngayon ay magbebenta siya ng mga magic cherry tomatoes at detoxifying na sibuyas. Kumuha siya ng isang basket ng mga magic cherry tomatoes. At sinabihan ng lahat na magbebenta siya ng C-grade cherry tomatoes sa batches na 500. Sa kabuuang 6,000 tomatoes. Nataranta ang lahat ng marinig ang tungkol sa grade C cherry tomatoes. Hindi pa nila naproseso ang pagkabigla ng pagkuha ng mga sibuyas. At naghulog si Theo ng isa pang bomba sa kanila. Pinag-usapan nila kung paano isang buwan pa lamang mula nang ilabas sa merkado ang D-grade magic tomatoes. At ngayon ay na-upgrade na muli. Ang isang miyembro ng Phoenix Guild ay nagbid ng panimulang presyo na 350 tower coins para sa unang batch, na ikinagulat din ni Dongshik. Nagsimula ang isang bidding war, at ang mga presyo ay patuloy na tumataas sa unit ng 50 tower coins. Samantala, sinubukan ni Dongshik na sabihan ang kanyang mga kasama na huwag masyadong mag-focus sa cherry tomatoes. Dahil kailangan nilang gumawa ng estratehiya para sa pagbili ng mga sibuyas para sa kanilang team raid. Gayunpaman, walang nakinig sa kanya, at ang unang batch ng cherry tomatoes ay nabenta sa halagang 600,000. Habang bawat cherry tomato ay nagkakahalaga na ng higit sa isang tower coin ngayon.
Mabilis na nabente ni Theo ang lahat ng cherry tomatoes, at lahat ng nanalo sa bidding war ay talagang masaya sa kanilang nakuha. Pagkatapos nito, nagpa siya si Theo na magpatuloy sa pagbebenta ng detoxifying na sibuyas. Habang nasa background, hindi masaya si Dongshek sa kanyang subordinate na bumili ng cherry tomatoes. Idineklara ni Theo na ibebenta niya ang 100 na sibuyas sa batches ng 10 bawat isa. Agad na kumilos si Dongshek, nagbid ng 130 tower coins. Gayunpaman, ang pinuno ng mga kabalyero ay nagbid ng 135 tower coins upang talunin siya. At agad na bumalik si Dongshek sa pagbid ng 155 coins. Nanalo siya sa unang round ng auction at ipinagbili ni Theo ang mga sibuyas sa kanya. Iniisip ni Dongshek na nagbayad siya ng napakalaking halaga para sa mga sibuyas. Ngunit hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Gusto niyang makakuha pa ng ilang sibuyas, ngunit ang kabalyerong hindi maganda ay may ibang plano. Para sa susunod na round, nagsimula ang kabalyero ng auction sa halagang 160 tower coins bago pa magbid si Dongshek. Sa mga sibuyas, nanalo siya sa round at ang mga sibuyas. Sa susunod na round, nagbid si Dongshek ng 161 tower coins, ngunit agad na nagbid ang kabalyero ng 170 tower coins. Masaya si Theo na ipagbili ang mga sibuyas sa kanya. Sunod, nagbid si Dongshek ng 175 tower coins, ngunit nagbid ang kabalyero ng 180 tower coins, muling nanalo. Masaya si Theo at naglulendag kasama ang mga sibuyas. At kinukunan siya ni Suha ng mga litrato mula sa lahat ng anggulo, parang paparazzi. Sa dulo ng auction, nalungkot si Dongshek. Dahil nakabili lamang siya ng 10 na sibuyas para sa kanyang guild. Hayagang tumawa at nangutya ang kabalyerong hindi maganda, sinasabing ano ang dapat nilang gawin tungkol sa kawawang Dongshek. Sinabi rin niya na ang Phoenix Guild ay hindi magaling makipagtulungan sa ibang guilds. Kaya walang tutulong sa kanila. Ininsulto rin siya ng kanyang kasamahan sa pagsasabing sila ang unang lilinisin ang sahig na ito. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin ang mga kasama ni Dongshek sa kanya dahil sa pagkabulag sa cherry tomatoes. Sinabi niya sa kanila na ayos lang dahil hindi naman magtatapos ang mundo kung medyo mahuli ang kanilang guild. Bigla na lang, sinabi ni Suha kay Dongshek na gusto siyang kausapin ni Theo ng pribado. Tahimik silang naupo sa gubat, kung saan nakuha ni Theo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Sejen mula kay Dongshek. Nalaman niya na tahimik silang namumuhay sa isang lugar na tinatawag na Henan Province. Isinulat niya rin ito upang hindi niya makalimutan. At tiniyak ni Dongshek sa kanya na dahil sa Korean Association na nagbabantay sa pamilya, hindi dapat mag-alala si Sejen. Gusto niyang ipasa ni Theo ang mensaheng ito kay Sejen, sinasabing siya ay isang napakahalagang talento para sa South Korea. Sa pagkarinig nito, naalala rin ni Theo ang isang bagay at sinabi kay Dongshek na gusto siyang gantimpalaan ni Sejen para sa pagtulong sa kanyang pamilya. Nagpakumbaba at magalang si Dongshek, sinasabing hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sa totoo, hindi siya maaaring maging mas masaya. Kinuha ni Theo ang regalo ni Sejen, na isang basket na naglalaman ng 200 cherry tomatoes at 50 detoxifying na sibuyas. Napanganga si Dongshek sa pagkakita nito. Dahil nakakuha siya ng 50 mahahalagang sibuyas ng libre. Sigurado akong nagsisisi siya sa paggastos ng pera sa auction ngayon. Ipinaabot din ni Theo ang mensahe ni Sejen kay Dongshek na nagsasabing kung kailangan niya ng mga pananim sa hinaharap, ibebenta niya ito sa kanya sa mas mababang presyo. Ito ay isang gantimpala para sa pagprotekta sa kanyang pamilya, ngunit sa higit sa isang dahilan, ang kasunduan na ito ay dapat na manatiling lihim. Masayang-masaya si Dongshek na marinig ito at iniisip na ito ay isang napakatarungang kasunduan. Sinasabi niyang dahil dito, hindi na mangyayari ang sitwasyon mula kanina. Dahil ang bagay tungkol sa pamilya ni Sejen ay top secret naman, iniisip ni Dongshek na hindi magiging problema ang magtago pa ng isa pang sikreto. Pagkatapos noon, biglang sinabi ni Theo kay Dongshek na may espesyal at eksklusibong item siya na maaari niyang ibenta lamang sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Mayabang niyang tinanong si Dongshek kung interesado siya sa sikreto at eksklusibong item, at nasabik si Dongshek. Naroon ang hall ng mga sweet potatoes ni Sejen. Sa kabilang banda, ang konstruksyon sa ika-79 na palapag ay paspusang ginagawa. Ang mga minotaur ang bumubuo sa karamihan ng workforce, mula sa paglalagay ng mga bricks hanggang sa pagdadala ng mga ito, mula sa paghubog ng malalaking troso ng kahoy hanggang sa paglalagay ng mga ito sa frame ng bahay. Nandoon si Sejen at ang kanyang mga kaibigan para makita ang proseso, at namangha siya dahil sa loob lamang ng ilang araw, halos natapos na ng mga gray na kuneho ang panlabas na bahagi ng bahay.
Sinabi ng Architect Rabbit sa kanya na ito ay dahil sa kapangyarihan ng mga Minotaur na nagpapabilis ng trabaho. Gayunpaman, ang mga detalye sa loob ng bahay ay kailangang gawin ng tatlong magkakapatid na Gray Rabbit kaya't aabutin ito ng kaunting panahon. Gusto rin ng Architect Rabbit na pag-usapan ang istruktura ng mga kwarto kasama si Sejen kaya pumasok sila sa loob ng bahay. Iniwan si Kuan at nagpasya siyang sumunod sa kanyang tatay din. Sa loob, sinasabi ni Sejen sa Architect Rabbit kung saan niya gusto ilagay ang kama nang bigla niyang marinig ang mga ungol at mga ingay ng pagkuskus. Lumingon siya at laking gulat niya nang makita niyang si Kuan ay sumusubok na sumiksik sa pintuan na masyadong maliit para sa kanyang malaking katawan. Pati ang reyna ng mga bubuyog at ang itim na kuneho ay nagulat din. Agad na itinulak ni Sejen si Kuan palabas ng bahay at sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok. Nagtanong lang ang oso kung bakit at ipinaliwanag ni Sejen na dahil sa laki niya, maaaring gumuho ang bahay kung pilitin niyang pumasok. Nasaktan si Kuan at tinanong si Sejen kung hindi ba siya mabuting oso. Humihingi siya ng kumpirmasyon na hindi siya masamang oso na sisira sa bahay ng kanyang amang tao. Malungkot siya at hindi maipaliwanag ni Sejen ang kahit ano sa kanya ng ganito, kaya sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Kuan sa pamamagitan ng pagsabi na pumunta siya sa gilid at kumain ng pulot. Sinabi ni Sejen kay Kuan na maging mabuting bata at maghintay ng matiwasay habang pumapasok siya sa loob para makita pa ang bahay. Malungkot na sumunod si Kuan at pagkatapos ay pumunta si Sejen sa tumpok ng mga dahon ng sibuyas na casual na kinakain ng isang Minotaur. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang lungkot ni Kuan at gusto pa rin niyang pumasok sa bahay ng kanyang amang tao. Sinubukang aplasan ng reyna ng mga bubuyog ang kanyang ulo habang kumakain siya ng pulot, ngunit bigla na lang umiyak si Kuan, sinasabing gusto rin niyang maging maliit. Umiiyak siya habang sinasabi na gusto niyang matulog kasama si Sejen sa bahay. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga kamay at nagsisimulang magningning ng maliwanag, at pagkatapos ay nagsimula ring magningning ang kanyang kamay. Laking gulat niya, umiiyak pa rin si Kuan. Samantala, si Sejen ay nag-uusap sa Architect Rabbit tungkol sa paggamit ng mga dahon ng sibuyas bilang materyales para sa kama. Sabi ng kuneho na hindi magiging magandang materyales para sa kama ang mga dahon ng sibuyas dahil magiging matigas ang mga ito. Biglang narinig ni Sejen si Kuan na tinatawag siyang tatay ng buong lakas, at paglingon niya, may tumama sa kanyang dibdib. Napahinga si Sejen ng malalim nang may tumamang isang oso na kasing laki ng teddy bear sa kanyang dibdib, at sa sumunod na sandali, bumagsak siya sa tumpok ng mga dahon ng sibuyas. Nagulat ang Minotaur at ang dalawang kuneho. Sabi ng kuneho, sa tingin ko, sapat na lambot ang mga dahon ng sibuyas para maprotektahan si Sejen mula sa pagkadurog sa pagkakataong ito. Tiyak na mas malala ang natamo niya kung hindi dahil sa mga dahon ng sibuyas. Kinakabahan si Sejen, nagtataka kung ano ang nangyari, nang dilaan siya ng maliit na pulang oso. Walang iba kundi si Kuan, na naging maliit mula nang unang makilala ni Sejen. Gayunpaman, may 3 hexagon sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Sejen sa kanyang nakikita, ngunit ipinagmamalaki ni Kuan na siya ay naging maliit. Iyan ang lahat para sa video na ito. Habang kumakain si Kuan ng pulot, nagsimula siyang umiyak at sinabing gusto niyang maging maliit at makapasok sa bahay ng kanyang tatay. Bigla na lang nagningning ang kanyang katawan, at ilang sandali pa ay tinulak niya si Sejen papunta sa bante ng mga dahon ng sibuyas. Siya ay naging mas maliit na ngayon, may pagbabago sa kanyang karakter na disenyo. Habang si Kuan ay nasa ibabaw ni Sejen, masiglang sinabi niya na siya ay lumiit. Agad namang bumangon si Sejen at niyakap si Kuan, tinatanong kung ano ang nangyari at lumiit siya tulad noong unang sila nagkakilala. Nasa impormasyon ng window sa taas ni Kuan ang sagot. Sinasabi nito na ang batang oso ay ngayon isang pulang higanting oso na may pulot. Sa una ay nalilito si Sejen, ngunit tinanong niya si Kuan kung nag-evolve siya sa mas mataas na bersyon tulad ng martilyo ng mandirigmang kuneho, at nagbago ang patubig na lata ng tatay na kuneho. Hinawakan siya ng itim na kuneho at sinabing muli siyang naging bata. Pero sa totoo lang, palaging bata si Kuan, bagaman malaki siya. Tinanong ni Sejen kung hindi na ba muling lalaki si Kuan, kaya't nagpasya siyang subukan ito. Nagmumumok si Kuan at nagtuon ng pansin. Pinagsama niya ang kanyang enerhiya para lumaki, at sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang orihinal na laki at mas malaki pa, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos magulat ni Sejen sa kakaibang pangyayari, sinabi niya na si Kuan ay mas malaki kaysa dati. Namangha siya na makita na maaari niyang baguhin ang laki ng kanyang katawan ng malaya. Ang Minotaur, na payapang ngumunguya ng mga dahon, ay may opinyon tungkol sa sitwasyon.
Sabi niya, marahil ang kagustuhan na maging maliit ay nagpipigil sa paglaki ni Koan na minsan ay nangyayari sa mga batang halimaw na natatakot maging matanda. Nagulat si Sejen nang marinig ang tungkol sa pinipigilang paglaki at bigla na lang muling lumiit si Koan. Kumapit siya sa binti ni Sejen, nagtatanong kung maaari na siyang pumasok sa bahay ngayon. Gusto rin niyang malaman kung yayakapin siya ng kanyang human tatay tulad ng pagyakap niya kay Theo at sa itim na kuneho. Napagtanto ni Sejen kung ano ang nagpapabahala sa batang oso sa loob ng mahabang panahon. Mahigpit niya itong niyakap at sinabi na nais ni Koan na mahalin siya ng kanyang tatay. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pag-unawa sa kanyang damdamin at naging masaya si Koan. Sinabi ni Sejen na dapat nilang tingnan ang isa't isa, at sinabi ni Koan na dapat nilang tingnan ang bahay ngayon, at labis na nasasabik si Koan tungkol dito. Samantala, natanggap ni Sejen ang kanyang sombrero mula sa gray na kuneho, at sinabi sa kanya na dapat din nilang maglagay ng kama para kay Koan sa loob ng bahay. Mas lalo pang nasabik si Koan, at sinabi kay Sejen na gusto rin niyang pumasok sa kuweba. Ngunit nagdala iyon ng masasamang alaala kay Sejen. Sinubukan niyang isipin ito, ngunit napansin ang itim na kuneho na matinding umiling bilang pagtanggi. Ayaw niyang maubos ni Koan ang lahat ng pagkain niya, pero hindi magawang tanggihan ni Sejen ang kanyang anak na oso ng madali. Kaya't sa kabila ng pagtanggi ng itim na kuneho, sinabi niyang okay lang pumasok. Samantala, iniharap ni Theo ang matamis na kamote ng araw kay Dongshek, at masasabi ko lang RIP in advance dahil hindi siya pakakawala ni Sejen kapag nalaman niya ito. Nagulat si Dongshek na makita ang bagong produkto, at sinabi ni Theo na ito'y tinatawag na Sweet Sun Pumpkin Potato. Binasa ni Dongshek ang window ng impormasyon nito at nalaman na ito'y isang mutated pumpkin sweet potato na sumisipsip ng sinag ng araw mula sa pinakamataas na bahagi ng tore at nag-evolve sa pamamagitan ng enerhiya ng araw. Kapag kinain ito, 200 gramo ng taba ang agad na natutunaw, at tumataas ang flame resistance sa loob ng 5 oras. Hindi rin nakakaramdam ng lamig ang kumain nito sa susunod na 24 na oras. Ang grado nito ay C, at ang shelf life ay 70 araw. Namangha si Dongshek na makahanap ng item na makapagpapataas ng flame resistance dahil ito ang kailangan niya. Ang kanyang master, si Han Tijen, na isang buhay na alamat sa Korea, ang unang hunter sa mundo na umabot sa ika-52 na palapag. Doon, nakipaglaban siya sa boss monster ng palapag. Ito'y isang higanting nagninangas na baboy. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng mga malalakas at tumagal ng 3 araw. Ang resulta ay tabla, at sa huli, parehong umurong pagkatapos magdulot ng matinding pinsala sa kanilang kalaban. Pagkatapos ng labanang iyon, naapektuhan si Tijen ng sumpa ng apoy na patuloy na sinusunog ang kanyang paligid, at pati na rin ang mga doktor na tumulong sa kanya ay nasaktan. Ang tanging paraan upang pigilan ang pagkalat ng sumpa ay patuloy na pag-infuse ng mana sa kanyang katawan o pagpapababa ng kanyang temperatura. Ito ang naging dahilan ng pagre-retiro ng Legendary Hunter. Pero marami pa rin siyang attachment sa tore. Iniisip ni Dongshek na sa pamamagitan ng Sun Sweet Potatoes, maaari nilang pansamantalang may pahinga ang sumpa ng apoy ni Tijen. Sa pamamagitan nito, maaaring matalo niya ang Flaming Wild Boar, at tuluyan nitong maaalis ang sumpa. Iniisip ni Dongshek na ito ang pagbabalik ng Legendary Hunter. Bukod pa rito, mayroon din silang detoxifying green onions na makakatulong sa kanila sa pag-raid sa ika-38 na palapag. Nagpasalamat si Dongshek kay Theo, sinasabing ito'y mga bagay na talagang kailangan niya. Nagmamalaki si Theo, sinasabing walang halaga ito sa kanya. Ngunit sa totoo lang, iniisip niyang kung kukunin ni Dongshek ang Sun Sweet Potatoes, walang makakahanap ng kanyang pagkakamali. Hindi ko akalaing ganon. Iniisip ni Theo na naitago niya ng husto ang kanyang krimen, at kumuha siya ng malaking halaga ng pera mula kay Dongshek. Pagkatapos nito, bumalik si Dongshek sa kanyang grupo, kung saan naghahanda ang lahat na bumaba. Ngunit habang inilalapag niya ang basket na naglalaman ng mga berdeng sibuyas, nagulat ang lahat. Tinanong siya kung nakuha niya iyon mula sa Wandering Merchant Cat. Hindi sumang-ayon si Dongshek at sinabi niyang may pagkakataon silang umusad ngayon. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung nais nilang bumaba agad. Sabik ang lahat na magpatuloy at malampasan ang ika-38 na palapag ngayon, at kumagit sila ng detoxifying green onions bago simulan ang misyon. Narating nila ang lungge ng Boss Spider at sinimulan ang laban, habang ngumunguya pa rin ng berdeng sibuyas. Samantala, sa pamilihan ng mga mangangalakal sa ika-75 na palapag, naglilibot si Theo kasama ang kanyang mga wolf bodyguards. Napansin ni Elke na nasa magandang mood si Theo, at tumawa ito, sinasabing maganda ang benta ngayon.
Upang ipagdiwang iyon, ipinahayag niyang maghahanda siya ng espesyal para sa mga Wolf employees ngayong araw, at nagsimulang magplano kung ano ang kakainin. Habang nagpasya silang pumunta sa kalapit na noodle place, tuwang-tuwa ang mga lobo. Nararamdaman ni Theo ang kanyang ika-6 na pandaman na kumikirot. Tinanong siya ni Elke kung anong problema, at naramdaman ni Theo na parang hinihila siya ng isang bagay na parang bakal sa isang magnet. Sinundan niya ang kanyang instingto at natagpuan ang isang pulsere sa isang tindahan. Ito ang eksaktong sinasabi ng kanyang merchant sense, at inilagay ni Theo ang kanyang kamay dito, isang sandali bago may isang taong nagtangkang mag-claim nito. Ang maliit na kamay na nasa paa ni Theo ay pagmamayari ng isang maliit na hamster na nais din ng pulseres, at hindi siya basta-bastang hamster. Siya ay isang hamster na nais kainin ng pulseres. Siya ay hindi basta-bastang hamster, kundi ang pinakamalakas na wizard, si Ayana, na nakita natin sa pagpupulong. Agad na hinawakan ni Theo ang pulseres at sinabing sa kanya iyon. Tinanong niya kung sino siya, at si Ayana ay tumingin lamang sa kanya at napagtanto na isa siyang mid-level merchant. Maayos niyang hiningi sa kanya na ibigay sa kanya ang bagay dahil hindi niya ito kailangan. Hindi basta-basta magpapatalo si Theo at sinabi niyang dahil siya ang unang kumuha, sa kanya na ito ngayon. Sinabi niya kay Ayana na lumayas na, tinawag siyang maliit na bagay. Na-offend si Ayana sa sinabi niya, pero hindi pa naiintindihan ni Theo ang sitwasyon niya. Biglang dumating si Elke para tingnan kung ano ang nangyayari kay Theo, at nagulat siya nang makita si Ayana doon. Hindi siya makapaniwala na ang dakilang manggagawa ng pagkawasak ay nasa harapan niya. Madaling makumbinse dahil sa kanyang tungkod na isang alamat na grado artifact ng Torre. Tinatawag itong Staff of Calamity, at kapag hawak ito ni Ayana, nagiging simbolo siya ng pagkawasak. Sa isang atake lang mula sa tungkod na ito, kaya niyang patagin ang mga bundok at gawing kapatagan, o kaya niyang gawing dagat ang mga ilog sa isang galaw lang ng kanyang tungkod. Nagtataka si Elke kung bakit naroon ang ganitong klase ng tao, pero higit sa lahat, napansin niya kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Ayana si Theo kung alam ba niya kung sino siya. Sinabi niya na karaniwang alam niya. Binigyan niya siya ng pagkakataong bawiin ang kanyang mga salita at mag-sorry, pero wala siya sa magandang mood ngayon dahil pagod siya. Idineklara ni Ayana na kukunin niya ang buhay ni Theo bilang paghingi ng tawad at nagsimulang ilabas ang kanyang kapangyarihan habang lumulutang sa ere. Ngunit bago niya ito matamaan, pumagitna si Elke at sinabi kay Ayana na huwag saktan si Theo dahil siya ay tauhan ng dakilang itim na dragon. Itinigil ni Ayana ang kanyang spell nang marinig iyon, at bumaba siya, tinanong ang lobo kung sino siya. Sinabi niyang siya si Elka, ang pinuno ng tribong Silver Wolf. Hiniling ni Ayana na umalis siya. Tinanong niya kung alam niya ang bigat ng kanyang sinabi. Sinabi niya na kung nagsisinungaling siya, tiyak na papatayin siya dahil sa paggamit ng pangalan ng itim na dragon para makaiwas sa parusa. Nangako si Elke sa ngalan ng kanyang tribo na nagsasabi siya ng totoo. Well, ang maliit na si Theo ay kasing arrogant pa rin at sumigaw kay Ayana na siya nga ang tauhan ng dakilang itim na dragon. Tinanong ni Ayana na patunayan niyang totoo ang kanyang sinasabi, at tinanong ni Theo kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi niyang dalhin siya sa itim na dragon, at sumigaw si Theo, tinanong kung gusto niyang sumama ng libre. Ang mga salita niya ay nagdulot ng takot at pagkabalisa kay Elka. Natatakot siya na baka magalit ulit si Ayana, at kung mangyari iyon, tapos na sila. Ganoon din dito. Sa wakas, nagtatapos ang kabanata. Ang nakaraan biglang naramdaman ni Theo kanyang ika-6 na pandaman na nag-iingay. Ang ika-6 na pandaman na iyon ay nagdala sa kanya sa isang pulseres na nagpasya siyang bilhin para kay Sejen. Gayunpaman, sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay dito, lumitaw ang isa pang tao upang angkinin ito. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ayana, ang pinakamagaling na mangkukulam ng Torre. Magalang na sinabi ni Ayana kay Theo na hindi niya kailangan ang pulseres, at hiniling na ibigay ito sa kanya. Ngunit medyo may ugali si Theo. Labis na nagalit si Ayana, at handa na siyang ipadala si Theo sa Shadow Realm nang dumating si Elka upang iligtas siya. Nakilala niya si Ayana sa pamamagitan ng kanyang tungkod, at nakiusap siya na huwag salakayin si Theo dahil siya ay isang tauhan ng dakilang itim na dragon. Tumigil si Ayana nang marinig iyon at binalaan si Elka at Theo tungkol sa mga kahihinatnan kung nagsisinungaling sila tungkol sa isang bagay na ganoon kaseryoso. Hiniling niyang patunayan nilang nagtatrabaho sila para sa itim na dragon sa pamamagitan ng pagdala sa kanya dito. Sinamantala ni Theo ang pagkakataong ito, at sinabi kay Ayana na magbayad kung nais niyang sumama sa kanila, sa kabila ng takot ni Elka. Ang video na ito ay nagsisimula sa paliwanag ni Theo kay Ayana tungkol sa dahilan ng kanyang kahilingan.
Sinabi niya na siya ay isang tauhan ng itim na dragon, ngunit isa rin siyang naglalakbay na mga ngalakal. Iyon ang dahilan kung bakit malinaw na kailangan niyang makipagkasundo tuwing may pagkakataon. Sumigaw siya kay Ayana na nagsasabing kung nais niyang makilala ang itim na dragon, kailangan niyang bayaran ang halaga, at siya ay nagulat lamang. Natatakot si Elke sa kasakiman ni Theo at iniisip na maaaring sinigurado na niyang sisirain ni Ayana ang kanilang buong nayon dahil sa kagaspangan nito. Gayunpaman, iba ang reaksyon ni Ayana. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at sinabi kay Theo na napakakumpiyansa niya. Sinabi niya na gusto niya ang mga taong katulad niya na hindi natitinag sa kanilang paninindigan. Tinanong niya kung magkano ang kanyang presyo, at sumagot si Theo na bibili siya ng isang bagay para sa itim na dragon. Tinanong siya ni Ayana kung ang singsing na sinusubukan niyang bilhin kanina ay para din sa itim na dragon. Nagdesisyon siyang bilhin ito para kay Theo bilang bayad upang sumama sa kanya. Nabigla si Theo sa kanyang kilos at kinumpirma ito upang masiguro na tama ang narinig niya. Sinabi ni Ayana na kung kailangan niya pa ng iba pang bagay, bibilhin niya rin ito para sa kanya. Simple lang ang dahilan. Iniisip niya na kung makikilala niya na ang itim na dragon ngayon, dapat niyang gawin ang lahat upang hindi mawala ang pagkakataong ito. Sa kabilang banda, ngumiti si Theo sa kanyang sarili at iniisip na talagang swerte siya dahil nahuli niya ang isang madaling magbigay. Plano niyang samantalahin ng husto ang kabutihan ni Ayana. Una, pumunta siya sa isang mangangalakal ng salamin at bumili ng 100 bote. Sunod, bumili siya ng mga sombrero at binigyan ng isa si Elka na sinasabing magugustuhan ito ng kanyang anak. Tinanong niya ang pinuno ng mga lobo kung kailangan pa niya ng iba pa dahil bibili niya rin ito. Nervyosong sinabi ni Elka na ayos na siya. Ngayon, nagsisimula ng maghinala si Ayana sa likas na kasakiman ni Theo. Tinanong niya kung hindi ba siya bumibili ng mga bagay na maaaring kailanganin ng itim na dragon. Tinanong niya kung talaga bang kailangan ng itim na dragon ang mga ganitong uri ng mga bagay. Abala si Theo sa pagsukat ng isang sombrero at sinabing talagang kailangan ng dragon ang lahat ng ito. Patuloy siyang tumatawa habang hinihingi kay Ayana na bilhin ang mga sombrero para sa kanya. Ngayon, galit na si Ayana at binalaan niya ang mga ngalakal na pusa na kung nagsisinungaling siya. Pagsisisihan niya ito sa huling ilang segundo ng kanyang buhay bago siya sirain. Biglang dumating si Theo na may suot na wizard hat, sinasabing babagay ito sa kanya. Habang tinatanggap ni Ayana ang sombrero na binili gamit ang sarili niyang pera, medyo namula siya. Nagsimula siyang magbago at nagpasalamat kay Theo, ngunit sinabi niyang hindi lahat ng mangkukulam ay nagsusuot ng ganitong uri ng sombrero. Ngunit hindi interesado si Theo at hiniling na agad bayaran ang mga sombrero, na muling ikinainis ni Ayana. Galit siyang lumapit sa mga ngalakal at tinanong kung magkano lahat ang halaga, at sinabi nitong 20 tower coins. Handa na siyang ibigay ang buong halaga sa tindero, ngunit hindi sa harap ng naglalakbay na mga ngalakal na pusa. Agad tumalon si Theo sa mga ngalakal na baboy, hinihingi na magbigay ng diskwento, at parehong nagulat si Ayana at ang mga ngalakal. Pagkatapos ay bumaling si Theo kay Ayana at tinanong kung talaga bang bibili siya ng lahat ng hindi tumatawad. Sinabi niya na hindi ganoon ang ginagawa nila dito at tumayo siyang kumpiyansa sa tabi niya. Tinanggap ng mga ngalakal na baboy na bawasan ang presyo sa 18 tower coins, ngunit hiniling ni Theo na magbigay pa ng mas malaking diskwento. Ibinaba ng mga ngalakal ang presyo sa 17 tower coins, ngunit hindi pa rin kontento si Theo at humiling ng diskwento pang muli. Mamaya, maingat na dinadala ng 3 lobo ang malalaking curtain habang naglalakad sina Theo at Ayana sa tabi nila. Tinaas ni Theo ang kanyang sombrero upang pasalamatan siya, at sumagot si Ayana na kaya niyang gawin ito kung makikilala niya ang itim na dragon. Ngunit ngayon, nagiging interesado na siya kay Theo. Iniisip niya na samantalahin sana ni Theo ang pagkakataong ito at humiling ng isang bagay na malaki o mahal, ngunit humiling lang siya ng ilang mga gamit. Bukod pa rito, sinubukan pa niyang makatipid ng pera sa pamamagitan ng pagtatawad. Pagkatapos noon, tinanong ni Ayana kung nasaan ang itim na dragon, at sumagot si Theo na nasa ika-79 na palapag ito. Naguluhan si Ayana at tinanong kung talaga bang nasa ika-79 na palapag ang dragon at hindi sa admin space, na konektado sa lahat ng bahagi ng tore. Sinabi lang ni Theo na malalaman niya kapag narating na niya ang ika-79 na palapag. Naghihinala si Ayana sa ganitong kasagutang hindi malinaw, ngunit nagpasya siyang sumunod sa kanya. Samantala, sa ika-38 na palapag ng tore, katatapos lang ng isang matinding labanan. Nagtagumpay sina Dongshek at ang kanyang grupo sa pagkatalo sa floor boss, ang Reyna ng Gagamba. Habang tumatama ang huling suntok ni Dongshek, namatay ang dragon, at bumagsak ang Reyna ng Gagamba. Sinabi niyang sa wakas natalo na nila ito.
Ang lahat ay nagdiriwang at nagdiwang ng kanilang tagumpay sa paglilinis ng ika-38 na palapag pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayon, nasa harap na nila ang waypoint at nagpasya si Domshek na gamitin ito upang makarating sa ika-39 na palapag. Gusto ring sumunod ng kanyang mga kasama. Ang window ng sistema ni Domshek ay nagsabi na nakarehistro na nila ang waypoint ng ika-38 na palapag at tinanong siya kung gusto niyang pumunta sa ika-39 na palapag. Samantala, sa ikalawang palapag ng tore, na itatag na ang punong tanggapan ng proyekto sa pagsasaka ng kumpanya ng gagal. Natanggap ni Michael, ang vice-presidente ng kumpanya, ang nakakagulat na balita na nalampasan na ng Phoenix Guild ang ika-38 na palapag ng tore. Nagulat siya dahil masyadong mabilis ito at gusto niyang malaman kung paano nangyari. Sinabi ng kanyang tauhan sa kanya ang tungkol sa isang bagong lumitaw na pananim na tinatawag na detoxifying green onion, na malaki ang naitulong sa pagtaas ng rating ng Phoenix Guild. Nang marinig iyon, napindot ang ilang maling mga buton kay Michael, at siya'y nagalit, habang hindi man lang nila mapatubo ang isang cherry tomato, kahit gaano karaming pera ang itapon nila dito. May ibang gumagawa ng bagong uri ng pananim. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo na aminadong, sa ganitong paraan, hindi nila mapapatahimik ang hindi pagkakontento ng mga miyembro ng board ng gagal. Gusto niyang ipakita sa kanila ang isang uri ng resulta upang mapanatili silang nasisiyahan. Sa sandaling iyon, isang siyentipiko na nagtatrabaho sa sakahan ay tumakbo at dinala si Michael sa labas. Doon, nakakita siya ng isang bagay na talagang nakakagulat. Ang isang halaman ay nag-mutate at naging isang uri ng mabangis na halimaw na may 5 talulot na parang mga panga na may matatalim na ngipin. Nagulat si Michael at tinanong ang kanyang kasosyo sa negosyo, na ang pangalan ay nalilimutan ko kung ito ba ay isang cherry tomato plant. At sumagot siya na maaaring nagkaroon ng mutasyon dahil sa paggamit ng growth promoter. Kinuha ni Michael ang isang kutsilyo mula sa kung saan at tinanong ang kasosyo sa negosyo, na nagpapatakbo ng isang malaking pharma company at hindi dapat maging isang mangangaso, kung bakit niya iniwan ang halaman ng matagal ng buhay na dapat sana ay itinapon na ito. Lumapit siya upang suriin ito at sinabi na ito ay hindi na isang halaman kundi isang halimaw. Hinawakan niya ang bunganga ng halimaw na halaman at pinutol ito sa tangkay. Sa kanyang gulat, isang sistema ng bintana ang lumabas sa kanyang harapan, na nagsasabing natalo niya ang isang aparato, kontaminadong cherry tomato, at nakakuha ng 27x. Nagulat si Michael at sinabing nagbibigay ng karanasan ang halaman kapag pinuputol niya ito. Ang babae, na marahil ay ang pangalan ay Jenny, ay nagsabi na marahil ang halaman ay nag-mutate at naging isang halimaw dahil sa impluwensya ng tore. Napansin din niya na sa halip na tubig at nutrients, kailangang mabuhay ang mga mutant na halimaw na halaman sa pamamagitan ng pagkain ng mga insekto o maliliit na halimaw. Dagdag ni Jenny na, salamat sa mga mutant na halaman. Madali niyang naipasok ang tore at na-level up ng walang panganib. Sa tingin niya na maganda ito. Dahil ngayon ay makikita rin niya ang mga resulta ng kanilang pananaliksik sa kanyang sariling mga mata. Dagdag pa rito, sinabi niya na ang mga mutant na halimaw na halaman ay nag-multiply rin sa kanilang sarili, kahit na sa paraang hindi nila inaasahan. Ilang patak ng dagta ng patay na halaman ay bumabagsak sa lupa sa kanilang harapan. At ito ay lumikha ng isang bagong halaman. Sinabi ni Jenny kay Michael na ito ay isang hindi pa nagagawang tuklas. Ipinahayag niya na kung lahat ay magiging maayos, ang hierarchy ng tore ay muling itatakda ng tuklas na ito. Tinitigan ni Michael ang halimaw na halaman. At pagkatapos ay biglang nananaig ang kanyang kasakiman. Sumang-ayon siya na ito ang kanilang pagkakataon. Nagbigay siya ng utos na itapon ang lahat ng umiiral na pananim. At marami ang mga ito. At palitan ng kontaminadong cherry tomatoes. Nagiging sakom siya habang ipinahayag na kung hindi nila mapapalago ang magic cherry tomatoes, magpapalago sila ng ibang bagay na kanilang mapagkakakitaan. Iniisip niya na ang XP points farming ay magiging isang napakagandang negosyo. At pinisil ang bulaklak na halimaw sa kanyang kamay. Sana nga ito ay bumalik upang kagatin ang mga sakam na taong ito sa huli. Sa ika-79 na palapag, nakikita natin na si Sejen ay naghihintay ng isa pang Queen Bikiko na mapisa. Muli, nasa labas si Sejen ng kuweba sa kanyang pahingang upuan, na may payong nagawa sa mga dahon ng sibuyas. Ang kako ng Queen Poison Bee ay nanginginig at nangangatal habang sinusubukan ng Reyna sa loob na lumabas. Patuloy na hinihikayat ni Sejen ang Reyna, na magiging ikatlo sa kanyang pamumuno, na magpatuloy sa kanyang pagsisikap. Biglang, ang kakon ay pumutok, naglalabas ng maliwanag na liwanag. At lumabas mula rito ang isang bagong Queen Poison Honeybee.
Sinabi ng sistema ni Sejen na ang ikatlong Queen Bee ay tinanggap din siya bilang kanyang Panginoon. Binati ni Sejen ang Reyna. Naghihintay si Sejen ng isa pang kako ng Reyna na mapisa. At ang Reyna ng bubuyog ay nagniningning sa paghanga at kasabikan nang makita niya ang kanyang Panginoon sa unang pagkakataon. Sinabi ni Sejen na ikinalulugod din niya itong makilala at inalok siya ng ilang mga bulaklak bilang kanyang welcome gift. Habang ang unang dalawang Queen Bees ay naroon din upang salubungin ang ikatlo. Ang ikatlong Reyna ng bubuyog ay nahumaling nang tinanggap niya ang mga bulaklak. At pagkatapos noon, kaagad siyang dinala ng kanyang mga nakatatandang kapatid upang maglaro at matutunan ang paraan ng mga bubuyog. Nag-relax lamang si Sejen habang pinapanood silang umalis. At iniisip niyang tahimik na ang kanyang buhay ngayon. Umaasa siyang magpatuloy ang ganitong tahimik na buhay. Ngunit hindi ito maaaring mangyari. Hindi ba, isang itim na malagkit na likido ang biglang sumabog sa kanyang mukha mula sa kung saan. At nang buksan ni Sejen ang kanyang mga mata na mukhang nakakatakot at wala sa lugar sa loob ng itim na likido. Nakita niya masigasig na kumakawi si Kyuing sa kanya. Lumabas na ang kalahati ng mukha ni Kyuing ay natatakpan din ng parehong itim na likido. Na marahil ay tinte ng pusit na hawak niya sa kanyang kamay. Masiglang sinabi ni Kyuing kay Sejen na may nakita siyang hindi pa niya nakikita sa pond. At si Sejen ay napatitig lang sa lahat ng iyon. Iyon na ang lahat para sa araw na ito. At habang nagpapahinga si Sejen, nabuhusan ang kanyang mukha ng itim na tinta. Lumapit si Koen upang sabihin na may nahanap siyang bago. At nakita ni Sejen na hawak niya ang isang pusit na nagbuhos din ng tinte sa kanya. Hindi lang si Koen ang binuhusan ng tinte ng pusit. Dahil tatlong kuneho rin ang nabiktima. At dumating sila upang magreklamo kay Sejen. Tawang-tawa lang si Sejen at sinabing naging itim na kuneho na silang lahat. Pwede mong sabihing naglaro lang sila ng Squid Games. Habang tinutulungan ng Grey Rabbit Simp na linisin ang mukha ng Sickle Rabbit sa isang sulok. Tinutulungan naman ng ama ng kuneho ang dalawa pang kuneho sa paglilinis. Sinubukang linisin ng ina ng kuneho ang mukha ng Black Warrior Rabbit. At sumigaw ito na hindi naman siya nabuhusan. Lol! Racist siya sa sarili niyang anak. Pagkatapos noon, pumunta si Sejen sa lawa at nakita niyang may mga pusit na palang lumalangoy doon. Sinabi niyang marami sila. At sinabi ni Koen na sinubukan ng Black Warrior Rabbit na manghuli ng isa dahil mukhang kakaiba. Pero patuloy itong nagbubuga ng tinte sa kanya. Sinabi ni Koen na ito rin ang unang beses na nakita nila ang mga pusit. Kaya wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong uri ng nilalang ito. Pero ito rin ang unang beses na nakita ito ng Black Warrior Rabbit. Sumang-ayon ng Black Warrior Rabbit. Sinabi niyang kakaiba ang hugis ng nilalang na ito at parang malambot. Naiintindihan ni Sejen na hindi nila kilala kung ano ang pusit. Kaya sabay silang nagtanong tungkol dito. Sinabi ni Sejen na napakasarap nito at tinanong sila kung gusto nilang tikman. Siyempre, ang sagot ay oo. Sinimulan ni Sejen na hiwain ang pusit at iprito ito sa langis kasama ang iba pang sangkap na nandyan na. Sa ganoon, natapos ang kanyang unang ulam at ipinakita niya ito sa lahat. Ito ay ang stir-fried squid. At bilang ayon sa cookbook na binigay sa kanya ng sistema, ito ay isang recipe. Nadagdagan ng proficiency ng kanyang cooking skills at nerehistro ito sa kanyang recipe book. Pagkatapos, naghanda si Sejen ng inihaw na pusit at squid sashimi. At sapat na ito upang kahit sino ay mapalaway. Hindi mapigilan ni Koen at ng Black Rabbit ang kanilang paglalaway. At natutuwa rin si Sejen dahil matagal na siyang hindi nakakakain ng pusit. Nagnanais siyang kumain ng kanin dahil bagay na bagay ito sa maanghang na pusit. Nagustuhan din ng iba ang mga pusit na luto. Ito ang nagbigay ng motibasyon sa Black Warrior Rabbit. Sinabi niya, na kung may masasarap na bagay na makikita sa dagat ng dimensyon. Susubukan niyang maghanap pa ng mga ito. Maging si Koen ay gusto na ring sumama sa kanya ngayon. Samantala, abala ang ama ng kuneho sa pagpapakain sa kanyang asawa sa malayo. Major couple goals. Tinanong ni Sejen si Koen kung marunong siyang sumisid o lumangoy. Pero hindi siya marunong. Kaya napagpasyahan niyang turuan ang bear cub kung paano lumangoy pagkatapos ng mga gawain sa bukid sa araw na iyon. Sa kabilang banda, dumating na sina Theo, Ayuna, at ang mga lobo sa lungsod ng Merchant Passageway. Sinalubong sila ng nakabiglang tanawin ng isang malaking crowd na nagtipon sa harap ng high-speed passageway. At tila dismayado ang crowd sa isang bagay. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng mga tagapamahala ng passageway na hindi bukas ang high-speed passageway. At hinihiling na dumaan sila sa ibang ruta. Hindi nasiyahan ang mga mamamayan ng tower at patuloy na nagreklamo. At maging si Theo ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Walang ideya si Elka, at masasabi lang niya kay Theo kung ano ang nakikita na nila.
Dumating ang isang lobo matapos magtanong-tanong. At nagulat na lumitaw ang mga pulang balang sa ika-67 palapag. Nabahala si Elke nang marinig iyon. Pero hindi alam ni Theo kung ano ang tinutukoy nila. Sinabi ni Ayuna sa kanya na ang mga ito ay mga peste na tinatawag na Shadows of Destruction. At simula ng isang sakuna, naguguluhan pa rin si Theo. Kaya ipinaliwanag ni Ayuna na ang mga pulang balang ay mga insekto na nilikha upang kainin at sirain ang lahat. Sila ang mga nilalang na sumusubok agawin ang mga tahanan ng mga naninirahan sa tower. Sinabi ni Ayuna na ngayon ay kinokontrol ng Mercenary Alliance at ng Magic Tower ang paggalaw sa mga passageway upang makakuha ng mas mataas na posisyon mula saan sila maaaring labanan ang mga pulang balang. Sinabi niyang, dapat sana ay sasali rin siya sa kanila. Pero ngayon, ang pagkikita sa Black Dragon ang mas mahalaga. Kaya napagpasyahan niyang gamitin ang Lightspeed Passageway. Sinubukan siyang pigilan ni Theo. Sinabi niyang ang Lightspeed Passageway ay maaari lamang gamitin ng mga high-class wandering merchants. At bilang isang middle-class merchant, hindi siya makakapasok doon. Ngunit, sinabi ni Ayuna na magiging ayos sila dahil kasama nila siya. Kinuha niya mula sa kanyang balabal ang isang gintong badge. Nakasinlaki ng kanyang tiyan. Nabigla si Theo nang makita ang gintong badge sa kanya. Dahil ito ay ibinibigay lamang sa Grand Wandering Merchant. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan na nagbibigay ng walang limitasyong access sa lahat ng shortcut. Biglang nagbago ang ugali ni Theo kay Ayuna. At sinabi niyang dapat maging magkasundo sila. Pero ayaw naman ni Ayuna. Loki ay gold digger si Theo. Samantala, sa ika-79 na palapag, ani ni Sejen ang mga berdeng sibuyas na naitanim sa malawak na lugar. Makikita lamang niya ang mga bukid ng sibuyas hanggang sa abot tanaw. At pinunasan niya ang kanyang pawis habang sinasabing, malaki na ang tinubo ng mga berdeng sibuyas sa isang kisap mata. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na naghihiwalay at nagtatanim ng mga ito. At bago nila nalaman, umabot na ito sa mga 66 square meters at naging isang kagubatan. Gayun din, masyadong matangkad ang mga berdeng sibuyas. Kaya naririnig lamang niya ang mga boses ng kanyang mga kaibigang kuneho na pinuputol ang mga ito. Pero hindi niya sila makita. Bigla niyang narinig ang mga nagulat na sigaw ng side rabbit. At napagpasyahang tingnan kung ano ang nangyayari. Pumunta si Sejen sa kanya at tinanong kung may problema. Itinuro niya ang isang halaman ng berdeng sibuyas na may napakatuwid na dahon. At sinabi niyang ito ay isang kakaibang halaman na hindi maputol. May isa pang kuneho na kasama niya at ganoon din ang iniisip. Natawa si Sejen. Sinabing imposible iyon. At hinawakan ang halaman ng berdeng sibuyas. Gayunpaman, ito ay naging isang masakit na karanasan. At agad niyang inalis ang kanyang kamay. Nag-aalala ang mga kuneho at tinanong kung ayos lang siya. Tiningnan ni Sejen ang kanyang kamay na may hiwa. At iniisip niya kung ito ba ang halaman ng berdeng sibuyas na humiwa sa kanya. Hinawakan niya ito mula sa gilid. At napansin niyang napakatigas nito. Parang bakal. May ideya siya kung ano ito. Kaya hinawakan niya ang halaman sa base. At binunot ito mula sa lupa. Sinabi ng system window na nakaani siya ng tough blade green onion. At nakamit ang tagumpay ng paglikha ng bagong uri sa tower. Ibinigay ng tower kay Sejen ang eksklusibong karapatang palagwin ang bagong uri. At walang sino man ang maaaring magtanim nito nang wala ang kanyang pahintulot. Tiningnan ni Sejen ang tough blade green onion na nagmutate at nagmetalize ng mga dahon nito upang protektahan ang sarili mula sa patuloy na pagputol. Ginamit nito lahat ng nutrients upang maging matigas at matalim. Kaya wala itong nutritional value. At walang epekto kapag kinain. Ang shelf life nito ay 70 araw. At ang grade nito ay C. Natutuwa si Sejen na ito ay isang bagong uri, gaya ng kanyang inaasahan. Siya ay medyo nadismaya na walang epekto mula sa pagkonsumo, ngunit ang iba pang mga katangian nito ay kawili-wili. Bigla niyang iwinasiwas ang matigas na talim ng berdeng sibuyas patungo sa ibang mga halaman ng berdeng sibuyas at nagtagumpay na maputol ang isang bungkos ng mga ito ng madali. Sumigaw si Sejen na kayanan niyang putulin ang berdeng sibuyas gamit ang berdeng sibuyas. Iniisip niya na ito ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan, kaya't dapat siyang magtanim ng marami nito agad-agad. Bigla na lang, isang mensahe ang lumitaw sa harapan niya, mula kay Eileen. Luhang hiningi ni Eileen ang payo ni Sejen tungkol sa kanyang mga alalahanin, at sinabi niyang nag-aalala siya dahil hindi siya sumasagot ng tawagin siya kanina. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at pagkatapos ay may patak ng luha mula sa gilid ng window ng sistema. Anong klaseng teknolohiya ito? Ang window ng sistema ay naging umiiyak na mukha ni Eileen na may kasamang mga bula ng sipon.
Natarante si Sejen at tinanong kung bakit siya umiiyak, at sinabi nito ang buong kwento. Dumating din ang ibang miyembro ng pamilya habang pinag-uusapan ni Sejen ang tungkol sa pag-atake ng mga pulang balang sa ika-67 palapag. Hinimite ang asawang kuneho nang marinig ang tungkol sa mga nakakatakot na mga halimaw, at hiningi ng amang kuneho na magpakalma dahil ang kanyang mahinang kalusugan ay hindi maganda para sa mga sanggol. Sandali lang, buntis na naman siya. Kailangan ni amang kuneho na humawak ng damo kahit na buong araw siyang nagpuputol nito. Sa anumang paraan, kinausap ni Sejen si Aileen tungkol sa mga pulang balang na parehong halimaw na samire sa lupain ng mga kuneho. Tinanong niya si Aileen na ilarawan ang mga ito ng detalyado, at sinabi niya na isa man lang sa kanila ay hindi panganib, ngunit habang lumalaki at dama-dami ang kanilang bilang, patuloy na dumarami ang kanilang kolonya. Nag-aalala siya na kung hindi maresolba ang isyo ng mga pulang balang, lahat ng nabubuhay sa ika-67 palapag ay mawawala. Sinabi niya na kapag nasakop na ng mga pulang balang ang ika-67 palapag, isa-isa nilang sasakupan ang natitirang mga palapag sa pamamagitan ng mga waypoint. Naniniwala si Aileen na sa huli, kahit ang lugar na ito ay hindi magiging ligtas. Nag-aalala rin si Sejen tungkol sa pulutong ng mga balang na kumakain ng lahat ng madaanan at mabilis na nag-i-evolve. Sinabi ni Aileen na mayroon siyang mga pangyayaring hadlang, katulad ng kanyang kawalan ng kakayahan na gamitin ng buo ang awtoridad ng manager, na pumipigil sa kanya na gumawa ng anumang aksyon, at hindi siya makakagawa ng kahit ano kung hindi siya mag-aksyon sa ika-67 palapag ngayon. Humihingi siya ng tawad at hinihiling kay Sejen na tulungan siya. Nasa malalim na pag-iisip si Sejen, at pagkatapos ay sinabi niya kay Aileen na huwag mag-alala. Sinabi niyang kung may magagawa siya upang makatulong, tiyak na gagawin niya ito. Sinabi niya na hindi siya dapat mag-alala dahil siya ang magsasaka ng tore. Sinabi niya na ang lugar na ito ay tahanan din niya, at hindi niya maaaring hayaan itong manatiling hindi ligtas. Sinabi niya na sina Theo at ang mga kuneho, mga lobo, at mga minotauro ay handang iwan ang lahat agad-agad para sa kapakanan ng tore. Sinabi rin ng mga kuneho kay Aileen na magtiwala sa tore, at siya ay labis na naantig sa kanilang kilos. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng ito, nagtataka si Sejen kung ano ang magagawa niya upang makatulong. Hindi siya makababa ng tore. Bigla na lang, bumalik si Theo, at natutuwa si Sejen na makita siya dahil dumating siya sa tamang oras. Gayunpaman, nagulat siya nang makita si Ayuna sa tabi niya. Ipinakilala ni Theo siya bilang kanilang bisita, at binati ni Ayuna si Sejen, tinatanong kung siya ba ang dakilang itim na dragon. Natahimik si Sejen at ang tanging nasa isip niya ay na si Ayuna ay isang hamster. Iyan na para sa video na ito. Nagsimula ang chapter na ito nang bumalik si Theo sa ika-79 na palapag kasama si Ayuna sa kanyang tabi. Nagulat si Sejen nang makita ang maliit na hamster, at magalang niyang tinanong kung siya ba ang dakilang itim na dragon. Naging interesado si Sejen sa hamster at tinanong si Theo tungkol dito. Sa halip na sumagot, sinimulan ni Theo na ipaliwanag kung paano hindi naniwala si Ayuna na siya ay isang tagasunod ng itim na dragon, kaya dinala niya ito dito. Tinanong niya si Sejen kung maganda ba ang kanyang ginawa at humiling na purihin siya. Magalang na yumuko si Ayuna kay Sejen at binati siya bilang dakilang itim na dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng Magic Tower, at biglang nakatanggap si Sejen ng mensahe mula kay Aileen. Sinabi niya na dumating si Ayuna upang makipagkita kay Sejen dahil hindi dumating ang tagapamahala ng tore upang lutisin ang problema sa mga pulang balang sa ika-67 palapag. Dagdag pa ni Aileen na dahil si Ayuna ang pinuno ng Magic Tower, malamang na mataas ang ranggo niya sa tore. Sinabi niya kay Sejen na pakinggan mabuti ang sasabihin ng maliit na hamster magician. Medyo nagulat si Sejen, pero nagdesisyon siyang umakto bilang itim na dragon at sinabing hindi niya maaaring paalisan ang bisitang naglakbay mula sa malayong lugar. Tinanong niya ito kung gusto niyang uminom muna. Di nagtagal, si Ayuna ay nasa hapagkainan ni Sejen, at may mangkok ng katas ng kamatis at pulot sa harap niya, ngunit para sa kanya, ito ay isang buong balde. Nerbyosong sinabi ni Sejen na hindi ito kalakihan, ngunit dapat niyang ipagpasalamat. Sa likuran, nagulat si Theo nang makita ang evolved form ni Quiing at hindi siya makapaniwalang siya ang malaking bear cub. Pagkatapos, tinanong ni Sejen si Ayuna. Sumagot si Ayuna na may tame time siyang hiling sa dakilang itim na dragon. Alam na ni Sejen na ito ay dahil sa pulang balang na sumasalakay sa ika-67 palapag ngayon. Nagulat si Ayuna nang malaman ito, at agad siyang nagpatira pa ulit, sinasabing, tulad ng inaasahan, alam na ng dakilang itim na dragon ang problema. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya tumulong noon, at ngayon naging nerbyoso si Sejen. Sinabi niya na may mga pangyayaring hindi pumayag sa kanya na makatulong.
Sa mga sandaling iyon, inistorbo ni Theo si Sejen, humihingi ng churros, at pareho lang sila ni Koan tulad ng kapag humihingi siya ng pagkain sa kanyang human dad. Sinabihan sila ni Sejen na mag-behave dahil may mga bisita sila dito. Ang maaliwalas na atmosfera na ito ay naguguluhan si Ayuna, at iniisip niya kung si Sejen ba talaga ang itim na dragon. Nalilito rin siya kung bakit tinatawag siya ng pusa na merchant bilang chairman at bakit tinatawag siya ng bear cub na tatay. Iniisip niya na maliban sa kanyang buhok, walang tungkol kay Sejen na kahit papaano'y itim, at iyon ang unang kondisyon para maging itim na dragon. Huwag akong tawaging racist para dito. Iniisip ni Ayuna na si Sejen ay mas mukhang tao kaysa dragon na kamakailan lang ay nadala sa tore. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan kay Sejen na isang magarbong paraan ng pagsasabi na siya ay napakahina. Gayunpaman, alam niya na ang enerhiya ng itim na dragon ay hindi kayang daijin ng anumang nilalang sa tore. At nakaramdam siya ng hindi maikakailang bakas ng malakas na kapangyarihang mahika na bahagyang dumadaloy mula sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Well, dumadaloy lamang ito mula sa kanyang artifact grade na sombrero at ang name dagger. Patuloy na iniisip ni Ayuna ang tunay na pagkakakilanlan ni Sejen habang umiinom siya ng katas ng cherry tomato na may pulot na ginawa niya. Masarap ang lasa ng katas, ngunit higit pa rito, naramdaman niya ang matinding bagzo ng enerhiya at mana mula sa katas. Nagulat si Ayuna at tinanong si Sejen kung ano ito. Sinabi niya na ito ay katas ng magic cherry tomato na hinaluan ng pulot. Sinabi niya na ang mga kuneho ang nag-alaga ng mga sangkap, kasama ang pulot mula sa mga poison bee. Naging interesado si Ayuna sa mga magic cherry tomato at humiling na makita ang mga ito. Dinala ng ama kuneho ang mga cherry tomato sa mesa at ipinakita ito kay Ayuna na nagulat nang makita ang mga ito. Tinanong niya kung siya ay nagmula sa Red Ribbon Kingdom sa ika-55 palapag at ito ay kinumpirma ng Daddy Rabbit. Sinabi niya na ang itim na dragon ang kumuha sa kanila. Pagkatapos, tiningnan ni Ayuna ang mga magic cherry tomato at nagkomento na hindi pa niya ito nakita dati. Tinanong niya si Sejen kung mayroon pa silang ibang mga item. Sinabi niya na mayroon silang sun, pumpkin sweet potato, carrot of agility, at corn of stamina ngayon. At malapit na rin nilang anihin ang mga mani. Nagulat si Ayuna nang marinig ito, at pagkatapos, natutok ang pansin ni Sejen kay Theo, na binibigyan ng churro si Quiing. Sa kabilang dako, ang mga gray rabbits ay nakikipag-usap sa mga minotaur at mga lobo. Mukha silang masaya at walang problema, at si Ayuna ay nahihirapan itong intindihin. Bigla niyang napagtanto na inaalagaan ni Sejen ang mga monster na walang mapupuntahan habang sinusolusyunan ang krisis sa pagkain at nagsasaliksik ng mga item. Iniisip niya na ang dahilan kung bakit mahina niyang nararamdaman ang enerhiya ng itim na dragon ay dahil sinupil ito ni Sejen para sa kapakanan ng mga monster dito. Naniniwala siyang mali ang kanyang pag-intindi at ang sakripisyo na ginawa ni Sejen para sa tore nang bumaba siya sa palapag na ito. Sa oras na iyon, sinabi ni Sejen kay Ayuna na may iba pa siyang tungkol sa problema ng pulang balang. Unang nagsorry si Ayuna, sinasabing isang hamak na nilalang tulad niya ay hindi kayang intindihin ang malalim na biyaya ng itim na dragon. Muli siyang yumuko, sinasabing nagkasala siya ng malaki, at si Sejen ay nagtatanong lang kung ano ang sinasabi niya. Sa gayon, naglagay siya ng isang bagay sa mesa at sinabi na ito ay maaaring makatulong sa kanya. Ito ay ang Tough Blade Green Onion Plant. Habang binabasa ni Ayuna ang impormasyon ng Green Onion Plant, sinabi ni Sejen ang isang kwento tungkol sa kung paano madaling makahuli ng mabagsik na mga lobo ang mga Eskimo gamit lamang ang isang kutsilyong nababalutan ng dugo. Simple lamang ang paraan ng pangangaso. Maglalagay ng dugo sa kutsilyo ang mga Eskimo na magyayelo sa malamig na panahon. Pagkatapos, ililibing nila ito ng patayo sa nyebe. Ang mga gutom na lobo ay maaamoy ang kaakit-akit na amoy ng dugo at lalapit sa kutsilyo upang dilaan ito. Ang talam ay paputol sa kanilang dila, at patuloy silang magdudugo at dadilaan ito. Ngunit ang mas nakakakilabot na bahagi ng kwento ay ang kutsilyong nababalutan ng dugo ay naputol ng lobo. Ang pinakakilabot na bahagi ng paraan ng pangangaso na ito ay ang mga dila ng mga lobo ay manhid dahil sa lamig, at hindi nila napapansin na sila ay dumudugo na. Sa ganitong paraan, mamamatay sila ng walang kahirap-hirap mula sa mga Eskimo. Sinabi ni Sejen na nabasa lang niya ito sa isang libro, pero natakot na ngayon si Theo. Sinabi niya sa pinuno ng lobo na bibigyan niya ito ng isda, kaya hindi na niya kailangang dilaan ang mga talam. Si Ayuna, sa kabilang banda, ay iniisip na maganda ang kwento. Naniniwala siyang hindi maipagkaiba ng mga pulang balang ang karaniwang green onion sa tough blade green onions. Kaya't bulag silang tatakbo papunta rito. Sa paggawa nito, mapuputol sila hanggang mamatay.
Gayon din, sila ay may kasanayan sa pagkain sa mga mahina na individual ng kanilang sariling uri. Kaya't ito ay magiging lubos na epektibo. Siya ay naniniwala na sa matibay na taybak at mga sibuyas na berde, maaari nilang ipagtanggol ang waypoint. Sinabi ni Ayuna na, asahan mo, ang dakilang itim na dragon ay nagtataguyod ng bagong mga sandata upang labanan ang mga pulang tipaklong habang nire-resolba ang kakulangan sa pagkain ng tore. Si Sejen ay tanging natatawa ng nerbyosong at iniisip na nililikan niya ang isang di matutumbasang pagkakamali. Gayunpaman, sinabi niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na subukan ang kanyang teorya, ito'y magiging mahusay. Bago pa lamang niya inani ang matibay na taybak ng mga sibuyas na berde, at balak niyang agad na ito'y paulit-ulitin. Sinabi ni Ayuna sa kanya na may ilang mga pulang tipaklong siya, kaya't kahit papaano, maaari niyang malutas ang problemang eksperimentasyon. Gulong na si Sejen sa kanyang pahayag, kaya't nagpa siya si Ayuna na ipakita ito sa kanya. Binuksan niya ang isang mahiwagang portal at pagkatapos ay kinuha ang kanyang tungkod mula rito. Kasama nito, kanyang pinalaya ang ilang mga pulang tipaklong na nahuli sa kanyang mahika. Nagulat ang lahat sa pagkakita nito, lalo na ang ina ng kuneho at ang kanyang asawang konsul. Tinanong ni Sejen si Ayuna kung mayroon ba ang mga pulang tipaklong. At sinabi niya sa kanya na huli niya ang ilan sa kanila para sa eksperimentasyon. Ngunit lumitaw na ito'y eksaktong kailangan ni Sejen. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang gawin dito. At sinabi niya sa kanya na maghintay ng sandali. Itinanim ni Sejen ang dalawang halaman ng sibuyas na berde. Ang una ay normal, at ang pangalawa ay matibay na taybak na sibuyas na berde. Matapos niya ito, sinabihan niya si Ayana na palayain na ngayon ang mga tipaklong. Ginawa niya lamang ito, at ang palaging gutom na mga tipaklong ay tuwirang pumunta sa mga sibuyas na berde. Una nilang narating ang normal na halaman ng sibuyas na berde at nagsimulang kumain nito. Nagsimula silang nguya at ngumuya nito. Matapos nila ito, napansin nila ang pangalawang halaman ng sibuyas na berde at agad na pumunta roon. Gayunpaman, ang unang pulang tipaklong ay nabiyak sa dalawang talam. Ang pangalawa ay hindi natuto mula sa mga pagkakamali ng unang tipaklong at nasugatan rin sa dalawang. Ginawa ng lahat ng iba ang parehong pagkakamali, at iyon ay nagpapaalala sa akin sa aking sarili at sa aking mga kaibigan. Sumigaw si Sejen na ito ay isang tagumpay, at sa kasalukuyan, isang status window ang biglang lumitaw sa harap niya. Sinabi sa kanya nito na naabot niya ang dakilang gawain ng isang magsasaka sa pamamagitan ng pagpatay sa mga peste gamit ang mga tanim. Ito ay idinagdag bilang gantimpala para sa tagumpay. Ang katangian ng trabaho ay ang EXP points ay maaaring makuha kapag ang mga tanim ay nahuli ang mga pesteng ito. Nagulat si Sejen na makita ito, at iniisip na kung hahagipin niya ang mga pulang tipaklong sa mga tanim, maaari siyang makakuha ng EXP points. Iniisip niya na ito'y kamangha-mangha, at iniisip ko na ang kanyang pag-level up sa mga susunod na kabanata ay magiging napakabilis. Sa kabilang banda, ang mangangaso na si Dongshek ay bumalik sa tunay na mundo matapos makumplito ang kanyang misyon. Diretso siyang pumunta sa kanyang boss na si Tijen, na pinupuri siya para sa paglilinis ng ika-38 na palapag ng mas mabilis sa inaasahan. Alam din niya na ang katotohanang si Dongshek ay bumibisita sa kanya paglabas niya sa tore ay dapat na nangangahulugang mayroon siyang napakagandang balita. Sinabi ni Dongshek na ang kanyang guro ay matalino pa rin tulad ng karaniwan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kalabasang kamote at ibinigay ito sa nagulat na si Tijen, sinasabi sa kanya na lahat ay naghihintay sa pagbabalik ng bayani. Ang kanyang mga kasamahan ay nasa malamig na silid, at nais nilang sabihin kay Tijen na magsanay na sa tore. May kumpiyansa at ngiti ang kanyang mukha habang kumakain ng kalabasang kamote. At ang pinagmula ng apoy ay na-neutralize para sa 5 oras. Iyon na ang lahat para sa video na ito. Sa ika-67 na palapag, ang madugong labanan sa pagitan ng mga residente ng tore at ng mga pulang balang ay nagngangalit. Ang mga taong butiki ay nasa unahan ng labanan na ito at hinarap nila ang mga pangkat ng matatakaw na mga halimaw na insekto sa kanilang buong lakas. Isang biro lang, ang isang pangkat ng 3 mahuhusay na lizard folk ay nauuna sa lahat at nahihirapan silang harapin ang mga halimaw. Nahihirapan silang harapin ang mga kaaway na tila hindi tumitigil sa anuman. Isa sa kanila ang nagrereklamo na masyadong marami ang mga pulang balang dito, ngunit ang kanyang kasama ay nagsabi na kailangan nilang magpatuloy kahit na ano. Sa likod nila ay ang waypoint patungo sa susunod na palapag, at kung makarating ang mga balang doon, ang susunod na palapag ay mapapahamak din. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalakas na salamangkero sa tore, si Ayuna. Siya ay lumulutang sa hangin at sinabihan ang mga taong butiki na lumayo. Sa kanyang napakalakas na mahika at espesyal na tungkod, lumikha siya ng isang malaking fireball.
Ang pagkakita sa kanyang pagkilos ay nagpuno ng pag-asa sa mga puso ng mga taong butiki, at pagkatapos ay inihagis ni Ayuna ang fireball sa mga halimaw na bog. Tumama ang fireball sa lupa at nagdulot ng malaking pagsabog na nagpapalapno sa lahat ng pulang balang sa daan nito. Ang pag-ataking ito ay nagtulak din sa natitirang mga pulang balang pabalik, at sa paggawa nito, lumikha si Ayuna ng mga puwang sa pagitan nila at ng mga puwersa ng depensa ng tore. Sinabi niya sa mga taong butiki na binigyan niya sila ng kaunting oras. Nagbukas siya ng portal at naghulog ng mga bungkos ng matitibay na sibuyas mula doon habang sinasabi niya sa mga taong butiki na magmadali at itanim ang mga ito ng pantay-pantay sa harap ng linya ng depensa. Nabigla ang mga taong butiki dahil nakikita lang nila ang mga sibuyas. Gayunpaman, muling inutusan sila ni Ayuna na magmadali, at mabilis nilang ginawa ang kanyang iniuutos. Mabilis na itinanim ng mga taong butiki ang mga sibuyas na may pantay na pagitan. Nang oras na iyon, natakpan ng mga pulang balang ang distansya sa pagitan nila at nagsimulang dumiretso patungo sa kanila. Kaagad tumakbo ang mga taong butiki pag nakita sila, ngunit ang matitibay na sibuyas ay nakatanim na ng maayos. Ang mga pulang balang ay nagpatuloy sa paglipad at nahati ng malinis ng matitibay na sibuyas. Ang ilan ay nahati sa dalawa, ngunit ang iba ay nagawang makalampas sa linya ng mga sibuyas na may matinding pinsala. Nabigla ang mga taong butiki at iba pang mga residente ng tore sa pagkakita sa mga pulang balang na papunta sa kanilang kamatayan. Kung ang mga insekto lang ay may utak, iiwasan nila ang mga matitibay na sibuyas. Pero hindi, sila ay kasing tanga ng mga anti-vax flat earthers. Tinanong ng mga taong butiki si Ayuna kung ano ang sibuyas na iyon, at sumagot siya na iyon ang biyaya ng itim na dragon. Nagulat ang lahat nang marinig ang pangalan ng itim na dragon, at pagkatapos ay nagsimulang magbigay si Ayuna ng pep talk. Sinabi niya sa mga mandirigma at salamangkero ng tore na hindi na nila kailangang matakot sa masasamang mananakop. Sinabi niya sa lahat na dapat nilang salakayin lang ang mga pulang balang na makakalampas sa linya ng sibuyas. Pinangunahan niya ang kontra-atake, at sumama ang iba pang mga salamangkero at wizard. Ipinahayag ni Ayuna na sila ay nakikipaglaban para sa itim na tore at para sa dakilang itim na dragon. Sa katunayan, ang taong akala niya ay itim na dragon ay abala sa kanyang pagsasaka sa ika-79 na palapag. Ang mga bubuyog sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagpapalayok sa mga halaman ng maize. Samantala, si Sejen ay nababahala. Sa patuloy na mga mensahe ng sistema na nagsasabing ang kanyang pananim ay nakapatay ng isang peste, at siya ay nakakuha ng 1 punto sa karanasan para sa bawat patay. Masaya si Sejen na tila walang problema sa mga matitibay na sibuyas. Tiningnan niya si Kyoang at tinanong kung maayos ba ang kanyang ginagawa. Si Kyoang ay nagpo-focus sa isang matibay na sibuyas at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas dito. Nagtagumpay siyang hatiin ang sibuyas sa dalawa, at ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa kanyang human dad. Sinabi ni Sejen sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa. Sinabi niya na ang matibay na sibuyas ay matigas, kaya nababahala siya kung paano ito hatiin at itanim, ngunit isang ginhawa na napakalakas ni Kyoang. Kinumpirma ni Kyoang na siya ay malakas at kaya niyang hatiin ang matibay na sibuyas sa dalawa. Pagkatapos ay binigyan ni Sejen si Kyoang ng pulot, habang iniisip na ilang araw na ang nakalipas, nakipagkasundo siya kay Ayuna na magtayo ng linya ng depensa laban sa mga pulang balang gamit ang mga matitibay na sibuyas. Noong panahong iyon, ibinigay ni Sejen ang ilang matitibay na sibuyas kay Ayuna upang protektahan niya ang tore gamit ang mga ito. Nagpasalamat si Ayuna sa kanyang kabaitan, at tuluyan nang naniwala na siya ang dakilang itim na dragon. Gayunpaman, may suhestyon siya para kay Sejen. Naniniwala siyang kung ang matibay na sibuyas ay hindi mababantayan ng maayos, maaaring magkaroon ng mga kaso ng pang-aabuso nito sa loob ng tore. Iminungkahi niyang ang tamang gawin ay ihatid ang pera para sa pananim. Naniniwala rin siya na makakatulong ito kay Theo, na isang naglalakbay na mga ngalakal sa ilalim ng utos ng dakilang itim na dragon. Nagustuhan ni Theo ang ideya, at wala ring dahilan si Sejen para tumanggi. Pagkatapos ay sinabi ni Ayuna na dahil itatayo lamang nila ang waypoint defense line. Hindi tataas ang bilang ng mga matitigas na sibuyas. At dahil siya mismo ang mamumuno sa digmaan laban sa mga pulang balang. Kailangan niyang tiyakin na walang pulang balang na natitira. Iyon ang dahilan kung bakit mahihirapan siyang bumalik sa ika-79 na palapag. Kaya hihiling siya ng transportasyon mula sa Merchant Association sa pangalan ni Theo. Bahagi rin ito ay nakakalito para sa akin, kaya huwag mo akong tanungin na ipaliwanag ito ng mas mabuti. Nang mga oras na iyon, napansin ni Sejen na may kakaiba at lumingon upang makita na. Kinain ni Quing ang mga bangkay ng pulang balang kasama ang karaniwang sibuyas na kanilang itinanam.
Nagulat si Sejen at tinanong si Queen kung kinain niya lahat at sinubukang silipin ang kanyang bibig. Na nagpapaalala sa akin ng panahon na kinain ng aso ko ang mga susi ng aking kwarto. Sa kabutihang palad, sinabi lang ni Queen na masarap ang mga pulang balang. At tinanong din ni Elke kung pwede niya itong kainin. Nalilito si Sejen noon, pero natutunan niya na ang mga halimaw ng tore ay nakakahanap ng pulang balang na masarap. Iyon ay nagpakita ng isa pang pagkakataon para sa negosyo kay Sejen. Balik sa kasalukuyan, pinadala ni Sejen si Elka upang magdala ng bagong matitigas na sibuyas sa ika-67 na palapag. Kasama nito, may isa pang misyon para sa kanya, ang teleportasyon ng mga pulang balang. Natutunan ni Sejen na ang mga lizardmen na lumalaban sa mga pulang balang sa ika-67 na palapag ay ginagamit ang mga patay na balang bilang pangunahing pagkain. Dahil napakaraming pulang balang, ang supply ay higit sa demand at hindi nila ito kayang hawakan. Kung ang mga bangkay ng pulang balang ay pinabayaan lang, kinokonsumo ito ng ibang pulang balang na hindi magandang bagay kung nais nilang mabilis na mabawasan ang bilang ng mga ito. Dito pumapasok si Sejen at kumikita. Kinuha niya ang buong tribo ng mga lobo upang mag-transport ng mga patay na pulang balang na pinatay ng kanyang matitigas na sibuyas. Ang mga adult na lobo ay nagdadala ng mga karwahe puno ng patay na pulang balang sa pasilyo ng tore, at ang mga sanggol na lobo ay sumusunod lamang sa kanila. Ang mga pulang balang ay dinadala sa ika-79 na palapag upang hawakan at gamitin bilang pagkain. Plano din ni Sejen na gamitin ang sobrang dami ng pulang balang bilang pagkain sa iba pang bahagi ng tore upang palakihin ang kita. Gagamitin ang kita upang muling itayo ang ika-85 na palapag ng mga lobo na nagdurusa mula sa tagtuyot. Bukod dito, inayos din ni Sejen na ang tribo ng mga lobo ay tumanggap ng bahagi ng kita at tubo bilang komisyon. Iniisip niya na sa ganitong paraan, nakasisiguro siya ng isa pang ruta para sa kita bukod sa pagbebenta ng matitigas na sibuyas, at ang mga kita ay maganda na. Iniisip niya lahat ng ito habang nag-aani ng ilang cherry tomatoes, at pinapaypayan siya ni Theo. Sinusumbatan siya ni Sejen, tinatawag siyang intern Theo, at tinatanong kung gagawa siya ng kahit ano tungkol dito. Sinabi niya na ang hangin na umiihip ay hindi nakakapresko. Nagumpisa si Theo na marinig ang mga malupit na salita ni Sejen, at nagrereklamo na masakit ang kanyang braso. Tinanong kung hindi siya maaaring maging sales cat muli, mukhang dismayado. Ipinaalala ni Sejen na hindi pa 5 minuto mula nang siya ay nagumpisa ng pagpaypay. Sinabi niya na ang kasalanan ng pagkuha ng matamis na kalabasan ng araw at pagbebenta nito ay isang malubha. Pinagalitan ni Sejen ang sales cat, ibig sabihin, ang dating sales cat, at sinabi na mabuti na lang at maaari pa nilang itanim ang ani sa pamamagitan ng paghahati ng mga binhi. Kung hindi iyon posible, magpapollen na sila sa isang espesyal na ani magpakailanman. Nangako si Theo na hindi na siya magkakamali muli pero hindi siya pinapansin ni Sejen. Biglang nagbago ng tono si Theo at sinabi na mabuti na lang at naibenta niya ang espesyal na ani kay Dongshek. Sinabi niya na si Dongshek ay isang hunter na marunong magtago ng sikreto, at mukhang kailangan niya talaga ang mga sun-sweet pumpkin potatoes. Kumpiyansa si Theo na dahil sa trade na ito, lalong tataas ang tiwala sa pagitan nila ni Dongshek. Sinabi niya na ibig sabihin nito ay maganda ang kanyang ginawa. Ngunit hindi impressed si Sejen, at iniutos niya kay Theo na magpaypay pa ng 30 minuto. Nashock si Theo, pero nagpaypay pa rin siya ng buong lakas kay Sejen. Umiiyak at nagmamakaawa si Theo na patawarin siya, at bigla namang sinabi ni Sejen na masakit ang kanyang balikat. Nakita ito ni Theo bilang pagkakataon at inalok na tingnan ang balikat ni Sejen. Nag-alok siya na magbigay ng masahe, at pumayag naman si Sejen. Sinimulan ni Theo ang pagmamasahe ng kanyang balikat habang sinasabing huwag siyang magkasakit. Nag-e-enjoy si Sejen sa atensyon at iniisip kung dapat pa niyang asarin ang cat merchant. Bigla niyang nakita ang pamilyar na system windows na nagsasabing nakatanggap siya ng karagdagang EXP dahil ang kanyang mga tanim ay muling nakapatay ng mga peste. Napagtanto ni Sejen na nagkaroon na naman ng pagsalakay ng red locusts. Dahil sa EXP na ito, nag-level up si Sejen at nakakuha ng job quest na mag-ani ng 1,000 crops. Ang gantimpala para sa quest na ito ay 2,150 tower coins. Ipinagdiriwang ni Sejen na narating niya ang level 20, at dahil dito, nahulog si Theo mula sa kanyang balikat. Masaya niyang sinabi na ang pagdagdag ng EXP mula sa pag-aani ng crops at pagtanggal ng peste ay nagpapadali sa pag-level up. Tiningnan niya rin ang quest na hindi naman mukhang mahirap kaya gagawin niya ito kaagad. Naniniwala siya na kapag nag-level up pa siya, makakakuha siya ng bonus stats at tataas ang kanyang mana.
Habang abala siya sa pagmonolog, biglang sumigaw si Theo sa kanya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Galit na pinaalalahanan siya ni Theo na nagmamasahe siya at sinabihan siyang bumalik agad sa kanyang upuan. Sumunod naman si Sejen, at sinabi ni Theo na may problema rin siya sa mukha kaya imamassage rin niya ito. Tinangka ni Sejen na pakalmayan siya dahil hindi ito kaaya-aya, pero hindi tumigil si Theo. Sa ibang bahagi ng 99th floor, nanginginig sa lupa ang mga tree monsters na tinatawag na corrupted ants. Biglang naapakan ito ng mabigat na paa ng Mama Crimson Bear. Tila nakahuli siya ng higit sa isang tree monster, at hindi siya nasisiyahan na mas madalas na silang pumapasok sa kanyang teritoryo kamakailan. Iniisip niya na kailangan niyang palakasin ang kanyang patrol upang maiwasan ang pagpasok ng mga tree monsters sa kanyang teritoryo, at tiningnan niya ang araw upang malaman na oras na upang bumalik. Hinailan niya ang mga labi ng tree monster habang pauwi at iniisip kung ano ang hapunan nila ngayon. Umaasa siyang kumakain ng mabuti si Kyuhang at magluluto ulit si Sejen ng masarap na pagkain para sa kanila. Iyon lang para sa video na ito.